Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 2976. Biglang tumahimik ang hall. Nakatuon ang mga mata ng lahat sa matandang nakasuot ng magarang damit. Natigilan din si Klaus nang makita ang matanda. Bumulong siya sa tenga ni Philip, young patriarch Clark, solid background ang taong ito. Siya ay mula sa Imperial Palace at isa sa 4 na pinuno. Ang kanyang pangalan ay Tyson Floyd, at ang kanyang lakas ay hindi maarak. Maging ang Imperial Preceptor ay kailangang magpakita ng paggalang sa kanya. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Philip habang nakatingin sa matandang nakasuot ng magarang damit. Ang matanda ay mukhang napakabait at palakaibigan, at ang kanyang mga mata ay tila matalino. Ngumiti siya at inilapag ang tasa sa kamay niya. Tumingin siya kay Philip at sinabing, "Young Patriarch Clark, maaari mo ba akong hayaang tingnan ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas?" Napabuntong hininga ang lahat sa bulwagan sa kahilingan. Ang matandang ito ay mula sa Imperial Palace, siya ang taong may pinakamataas na katayuan dito. Muntik nang makapasok si Tyson Floyd sa Imperial Palace noon. Ang unang kalahati ng kanyang buhay ay maaaring inilarawan bilang smooth sailing. Nag-iwan siya ng maraming alamat mula sa kanyang mga gawa sa bansa. Gayunpaman, sa isang maling hakbang, nawalan ng karapatang pumasok si Tyson sa Imperial Palace at maaari lamang maging isa sa 4 na pinuno. Sa pagsasalita tungkol kay Tyson Floyd, marami siyang mga disipulo sa ilalim niya, at ang kanyang impluwensya ay sumasaklaw sa buong bansa. Siya ay isang mahusay na figure na kayang tumbahin ang mundo sa pamamagitan ng pagtapak ng kanyang paa. Sa sandaling magsalita siya, lahat ng tao sa bulwagan ay tahimik na nanunood, walang lakas ng loob na magsalita. Kumunat ang noo ni Philip at tumingin kay Tyson. Sa tabi niya, sabi ni Fennel, "Narinig ko na siya." Ang kanyang lakas ay hindi mahuhulaan, at marami siyang puwersa sa paligid niya. Hindi tayo madaling makalaban sa kanya. Nang marinig iyon, tumaas ang kilay ni Philip. Saglit siyang nag-isip, dinala ang puting jade box kay Tyson, at sinabing, "Dahil nag-request ka, hindi ako tatanggi, syempre." Sa sinabi nito, ibinigay ni Philip ang puting jade box kay Tyson. Kinuha ni Tyson ang box at sumimangot. Isang kakaibang kapangyarihan sa kahon ang kumalat sa buong katawan niya sa isang iglap at pinigilan ang lahat ng kapangyarihan ng mga panuntunan sa kanyang katawan. Napakunot noo siya habang tumutulo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Umupo siya habang hawak ang puting jade box sa kanyang kamay nang hindi gumagalaw. Pagkatapos noon, huminga siya ng malalim, ibinalik ang puting jade box kay Philip, at sinabing, "Mukhang hindi ako para sa lihim na kayamanan ng sinaunang pantas." Sa pahayag na iyon, lahat ay napabuntong hininga. Maging ang mataas na ranggo na si Tyson Floyd ay nagsabi nito. Nangangahulugan ba iyon na ang lahat ng naruroon ay hindi sinadya upang makuha din ang lihim na kayamanan? Dagdag pa ni Tyson, "Young Patriarch Clark, alagaan mong mabuti ang kayamanang ito. Ito ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo balang araw." Tumango si Philip at kinuha ang kayamanan. Gayunpaman, sa sandaling ito, malamig na sinabi ng isa pang matandang lalaki na nakaitim na suit, "Tyson Floyd, hindi mo ba naisip na kailangan mong hingin ang aking kasunduan bago gawin ang desisyong ito?" Kabanata 2977. Napatingin ang lahat sa direksyon ng matandang nagsalita. Ang matanda ay may mapula at kabataang mukha. Mukha siyang napaka-energetic. Napakunot noo si Tyson nang may sumilay na lamig sa gilid ng kanyang mga mata. Sabi niya, "Holtwoods, ito ang Northwest Mystic City. Ito ang aking teritoryo, hindi ang iyong Heavenly Court. Hindi ko kailangan ng pahintulot mo para magdesisyon." Tumawa ang matandang nakasut at sinabing, "Tyson, sa tingin mo ba mapipigilan mo ang Heavenly Court kung gusto talaga naming makialam? Kahit na narito ang Imperial Preceptor ngayon, hindi siya maglalakas loob na tanungin ang aking mga aksyon, huwag kang mag-isa." Bang! Hinampis ni Tyson ang mesa at biglang sumabog na may malakas na aura na hindi bababa sa kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin, na tumawid sa kabilang partido. Malamig niyang sabi, "Presumptuous. Gaano mo kalakas loob na maliitin ang Imperial Preceptor sa ating bansa? Lumagpas ka na sa linya." Boom! Ang galit na sigaw na ito ay labis na natakot sa lahat kaya nagkatinginan sila sa isa't isa. Parang tunog ng kulog. Gayunpaman, hindi dapat madaig si Holtwoods. Sumingot lang siya ng malamig, at isang nakakatakot na aura din ang lumabas sa kanyang katawan, lumalaban kay Tyson. Ilang sandali, dalawang magulong puwersa sa bulwagan ang nagharap sa isa't isa na parang mga alon sa karagatan. Galit na sigaw ni Holt, "Tyson, gusto mo ba akong awayin? Hindi ka ba natatakot na masira ang Mystic City ngayong gabi?
Malamig na ngumuso si Tyson at sinabing, basta maglakas loob kang tumawid sa linya, kahit na masira ang Mystic City, papatayin kita dito mismo. Sa sinabi nito, ang kapaligiran sa bulwagan ay naging mas nakakaintriga. Napangiwi si Holt at sumigaw, ikaw. ****. Hinampis ni Tyson ang mesa, tumayo, at pinandilatan si Holt. Nanginginig ang lahat sa hall. Ito ay dalawang hindi nahuhulaang powerhouse. Kung talagang lumaban sila, maaaring masira ang buong Mystic City. Sa sandaling ito, tumayo si Klaus Motley at sinabi, mga ginoo, huminahon ka. Nakita ng lahat ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas. Tanging ang karapat-dapat lamang ang may-ari nito. Binigyan ng batang patriarch na si Clark ang lahat ng pagkakataon na kunin ito, ngunit walang makakagawa nito. Kung ganoon, ang lihim na kayamanan ay natural na pagmamay-ari ng young patriarch Clark. Malamig na tiningnan ni Holt si Klaus at sinabing, Dragon King Motley, kahit na isa kang Dragon King ng Mystic City, wala kang karapatang sabihin sa akin kung ano ang gagawin. Nang marinig ito, itinaas ni Klaus ang kanyang kilay habang ang gilid ng kanyang mga mata ay kumikislap sa panginginig. Inayos niya ang kanyang katawan at nakangiting sinabi, sinasabi mo ba na gusto mong kunin ito ng puwersahan? Hahaha. Tumawa si Holt at sinabing, Klaus, tinatakot mo ba ako? Ako ang nakababatang kapatid ng isang dakilang hari sa langit na hukuman. Sa mga tuntunin ng pagkakakilanlan at lakas, kailangan mong yumuko sa akin bilang paggalang. Oh, talaga. Ngumisi si Klaus at sinabi, baka nakakalimutan mo na ito ang Mystic City sa ating bansa, hindi ang likod bahay ng iyong Heavenly Court. Kahit na gusto mong itatag ang iyong autoridad dito, natatakot ako na hindi ito gagana. Napangiwi si Holt nang marinig iyon at sinabing, ano ang ibig mong sabihin dyan? Sa sinabi nito, kabog, kabog, kabog. Biglang sumugod ang isang grupo ng mga sundalong nakasuot ng itim na baluti mula sa pasukan ng bulwagan. May simbolo sila ng gintong dragon sa kanilang mga dibdib. Matapos pumasok ang grupong ito ng mga tao, malamig na sinabi ng nasa katanghaliang gulang na nangunguna, isinasagawa ni Dragon King Motley ang utos ng aking amo. Sa isang iglap, pinalibutan ng grupong ito ng mga tao ang bulwagan. Sila ay armado ng mga baril at handang lumaban. Nagdilim ang mukha ni Holt habang nakatingin sa grupong ito ng mga tao at sa medyo may edad na lalaki. Malamig na tumingin sa kanya ang kabilang partido at sinabing, Holt Woods, may mensahe ang aking amo para sa iyo. Ang Heavenly Court ay wala. Huwag masyadong mayabang. Kabanata 2978. Sa sinabi nito, mabilis na tumahimik ang bulwagan. Napabuntong hininga ang lahat. Ang taong ito ay walang pakialam sa nakababatang kapatid ng dakilang hari sa langit. Siyempre, ang mensaheng ito ay ibinigay ng master sa likod niya. Sa sandaling ito, napagtanto din ng lahat kung sino ang master sa likod niya. Ilang saglit, napaupo si Holt sa pwesto. Madilim ang kanyang mukha, at ang kanyang ekspresyon ay pangit. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla niyang inilagay ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay sa mesa at malamig na sinabi, sinasabi mo bang gusto ng iyong Panginoon na kumilos laban sa ating korte sa langit? Maraming patriarka ng mga pamilyang disipulo na nakaupo sa bulwagan ang maaaring hindi gaanong alam tungkol sa hukuman sa langit. Gayunpaman, may nagsabi, mas makapangyarihan ang Heavenly Court kaysa sa inaakala mo. Ito ay isang puwersa na matagal nang umiiral. Hindi lang iyon, nabalitaan ko na mayroon silang maraming nangungunang eksperto na bihirang magpakita. Kapag nagawa na nila, lahat ng bagay sa mundong ito ay maaabot na nila. Ganyan ba talaga sila kalakas? Sino sila? Habang nag-uusap ang lahat, tumingin ang kapitan ng team kay Philip at sinabing, Young Patriarch Clark, kaya natin ang mga bagay dito. Hinihintay ka ng aking amo sa Astro Tower. Panipi. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Philip bago siya nagsabi, salamat. Pagkatapos, tumalikod si Philip at umalis. Gustong pigilan ni Holt si Philip, ngunit lumapit si Tyson para pigilan si Holt at sinabing, Holt, kung maglakas loob kang gumawa ng isa pang hakbang, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko sa iyo. Galit na galit si Holt at walang magawang nakatingin sa pag-alis ni Philip dala ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas. Pagkaalis ni Philip sa bulwagan, may isang espesyal na jeep na naghihintay sa pintuan. Young Patriarch Clark, this way, please. Dalawang gwardya na nakasuot ng combat uniform ang nakatayo sa tabi ng sasakyan. Pagkasakay ni Philip sa sasakyan ay mabilis na humandar ang sasakyan at umalis. Makalipas ang mga 10 minuto, dumating si Philip sa isang eleganteng hardin sa Astro Tower. Ang hardin ay mukhang napakakaiba at tahimik. May gazebo sa gitna na may mga armadong gwardya na nakasuot ng combat uniform na nakapalibot sa buong lugar. Napakahigpit ng seguridad dito. Philip nadama ang isang dampi ng lamig sa paligid ng hardin sa lalong madaling siya dumating.
Sa sobrang higpit ng seguridad, kahit langaw ay hindi makalapit sa gazebo. Bukod dito, noong nasa labas siya, napansin ni Philip ang ilang nangungunang eksperto na nagtatago sa isang ambush. Bagamat nakita lang sila ni Philip sa malayo, halos hindi niya mahuhusgahan ang kanilang lakas mula sa natutulog na layuning pagpatay sa kanila. Young Patriarch Clark, naghihintay sa iyo ang master. Please go ahead, sabi ng isang guard. Humiga si Philip at naglakad papunta sa gazebo. Isang kahangahangang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakaupo sa gazebo. Nang makita niya si Philip, ngumiti siya at sinabing, nandito ka na. Umupo ka, huwag tumayo sa seremonya dito. Medyo natarante si Philip dahil alam niya kung sino ang kanyang nakikita. Kabanata 2979. Ang Imperial Preceptor. Siya ang unang tao sa bansa na minsan nang namuno sa mga supremo na lumaban sa 8 kaharian. Isang tunay na bayani. Ang sinumang makakita sa Imperial Preceptor ay makakaramdam ng takot at pagsamba. Pagkatapos ng lahat, siya ang Imperial Preceptor. Pumasok si Philip sa gazebo at sinabing nakayuko, Imperial Preceptor, Philip Clark sa iyong serbisyo. Nagtaas ng kilay ang Imperial Preceptor at ngumiti. Binuhusan niya ng isang tasa ng tsaa si Philip at sinabing, ayos lang. Halika at maupo. Sumunod naman si Philip at umupo. Sinulyapan ng Imperial Preceptor si Philip bago ibinaling ang tingin sa skylight sa itaas ng gazebo. Bumantong hininga siya at sinabing, kamukha mo talaga siya, which reminds me of my younger days with him. Noong panahong iyon, ang iyong ama ay napakataas din ng loob tulad mo. Wala siyang pakialam kahit ano. Mayroon siyang mga plano at pananampalataya tungkol sa lahat ng bagay. Nang marinig iyon, sinabi ni Philip, mabuting kaibigan ba kayo ng aking ama noong bata ka pa? Ngumiti ang Imperial Preceptor at sinabing, tama. Dati kaming matalik na magkaibigan ng iyong ama. Naging close kami bilang magkapatid. Siyempre isa din ang tatay mo sa pinakahinahangaan ko sa buhay ko. Kung wala siya, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon, at hindi magiging mapayapa ang ating bansa. Bumangon ang Imperial Preceptor, tiningnan ang magagandang tanawin sa labas ng gazebo, at sinabi, noon, kami ng iyong ama ay hindi mapaghihiwalay, ngunit ngayon, ako ang Imperial Preceptor, habang ang iyong ama ay ang pinuno ng Clark pamilya. Ang responsibilidad sa kanyang mga balikat ay mas malaki kaysa sa akin. Maraming beses, iniisip ko kung ano ang gagawin ko kung ako ang nasa sapatos niya. Ngayon, ang laro ng chess ay pahirap ng pahirap laruin. Nang marinig iyon, nagdilim ang mga mata ni Philip. Tumayo siya at sinabi, Imperial Preceptor. Ang Imperial Preceptor ay bumalik sa kanyang katinoan at ngumiti. Tinapik niya ang balikat ni Philip at sinabing, huwag mo akong tawaging Imperial Preceptor. Maaari akong ituring na tiyuhin mo sa ama. Natigilan si Philip at sinabing, you uncle. Nang marinig ang address ni Philip, tumawa siya at sinabing, good boy. Pagkatapos, sinenyasan niya si Philip na maupo at sinabing, alam ko ang gusto mong itanong. May mga bagay na hindi mo pa alam. Kung mas marami kang alam, mas magiging mapanganib ito para sa iyo. Inimbitahan kita dito ngayon dahil gusto kong makita ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas na mayroon ka at para may ibigay din sa iyo. Ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas. Kinuha ni Philip ang puting jade box at ibinigay ito sa Imperial Preceptor. Akala niya ay haharangan at pipigilan ng puting jade box ang Imperial Preceptor, ngunit walang nangyari. Sinulyapan ng Imperial Preceptor ang puting jade box at sinabing, ang sinaunang Flying Serpent ay ang lihim na kayamanan na pag-aari ng Royal Flying Serpent Family sa kabilang baybayin. Dahil makukuha mo ito, ipinapakita nito na mayroon kang koneksyon dito. Pagkasabi noon, ibinalik ng Imperial Preceptor ang puting jade box kay Philip. Tinanong ni Philip, Tito, mukhang marami kang alam tungkol sa mga maharlikang pamilya sa kabilang pampang. Ngumiti ang Imperial Preceptor at humiling sa isang tao na kumuha ng isang sinaunang libro. Pagkatapos ay sinabi niya, ito ay talaan ng kabilang baybayin. Isa itong confidential na file na hindi makikita ng mga normal na tao. Tiningnan ni Philip ang sinaunang aklat na may pamagat na Classic of Mountains and Seas. Ang aklat na ito ay nagtatala sa mundo ng kabilang baybayin. Nagtatakang tanong ni Philip. Ngumiti ang Imperial Preceptor at sinabi, oo at hindi. Ang pinagmulan ng Classic of Mountains and Seas ay nababalot ng misteryo na may maraming chismis tungkol dito. Ang maraming kakaibang hayop sa Classic of Mountains and Seas ay bihirang lumitaw sa mundong ito ngayon ngunit medyo karaniwan sa kabilang baybayin. Noon, minsang itinulak ng iyong ama ang Stargate at nakita ang kagandahan ng kabilang baybayin. Pagkabalik niya, minsan niyang sinabi na ang mga tala sa Classic of Mountains and Seas ay hindi mali. Nang marinig ito, napaisip si Philip. Hindi makapaniwalang tumingin siya sa Classic of Mountains and Seas sa kanyang harapan. Tito, ano ba talaga ang kabilang baybayin?
Tanong ni Philip. Umiling ang Imperial Preceptor at napabuntong hininga, hindi maraming tao sa mundo ang makakasaksi sa kagandahan ng kabilang baybayin. Ang iyong ama ay isa sa kanila, at ang Grandmaster ng iyong pamilya Clark ay isa rin. Ang iba ay maaaring kabilang sa iilan na iyon. Gayunpaman, ang gusto kong sabihin sa iyo ay ang iyong ina ay talagang nakapunta sa kabilang baybayin, at siya ay nanatili doon ng 3 taon. Kabanata 2980. Nanginginig si Philip, at ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang kinakabahan. Tumayo siya bigla. Ang kanyang ina ay nasa kabilang pampang at nanatili doon ng 3 taon. Ano ba ang nangyayari? Paano pumunta ang kanyang ina sa kabilang pampang? Paano siya nakaligtas doon? Ano ang naranasan niya sa 3 taon na iyon? Dahil ba sa daanan na patungo sa kabilang baybayin sa lihim na vault ng pamilya Larsen? Gulong-gulo ang isip ni Philip habang kinakabahang nagtanong, Tito, seryoso ka ba? Nakarating na ba talaga ang nanay ko sa kabilang pampang? Bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Umiling ang Imperial Preceptor, tinitigan ang mga bituin sa langit, at sinabi, ang iyong ina ay isang taong maihahambing sa iyong ama. Siya ay napakahusay, at siya ay isang tao na hinangaan at gustong sundan ng maraming tao. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay isang misteryo. Maraming mga bagay na kahit ang iyong ama ay hindi alam kung ano ang ginagawa ng iyong ina. Sa kabilang pampang naman, pumunta nga ang nanay mo. Napakabata mo pa noon, kaya sa palagay ko ay hindi mo naaalala. Pagkabalik ng iyong ina, naging napakahiwaga niya, at maraming bagay ang nagbago. Nang matapos magsalita ang Imperial Preceptor, naging napakakomplikado ng mga mata ni Philip. Ang kanyang ina ay palaging nababalot ng hamog, at hindi niya ito maabyutin. Maraming sikreto tungkol sa kanyang ina na hindi niya malaman. Tito, alam mo ba kung nag-iwan ng anumang mga pahiwatig ang aking ina tungkol sa kabilang pampang? Tanong ni Philip. Umiling ang Imperial Preceptor at sinabing, walang binanggit ang iyong ina tungkol sa kabilang baybayin. Binalaan lamang niya ang lahat na hindi pa dumating ang oras upang tumuntong sa kabilang pampang. Ang aming teknolohiya at lakas ay hindi pa sapat para sa kabilang baybayin. Pagkatapos sabihin iyon, sinenyasan ng Imperial Preceptor si Philip na maupo at inutusan ang kanyang katulong na magdala ng isang kahon. Buksan ito at tingnan, nakangiting sabi ng Imperial Preceptor, mukhang napakabait at magiliw. Tiningnan ni Philip ang kahon, nag-isip tungkol dito, at inabot ang kamay upang buksan ang kahon. Nakakita siya ng pulang bola ng jade sa loob ng kahon, na bahagyang kumikinang sa gabi. Tito, ano ito? Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong. Iyon ay dahil naramdaman niya ang kakaibang pagbabago ng enerhiya at ang kapangyarihan ng mga panuntunan mula sa bola ng jade. Ang enerhiya na ito at ang kapangyarihan ng mga panuntunan ay talagang naging sanhi ng pag-akyat ng fire attribute sa kanyang katawan sa tuwa. Ang Imperial Preceptor ay ngumiti at sinabi, ito ay tinatawag na bato ng enerhiya ng apoy, isa sa 5 batong enerhiya na dinala ng iyong ina mula sa kabilang baybayin. Iniingatan ko ang isang ito. Minsan sinabi ng iyong ina na ibigay ito sa iyo kapag dumating ang oras. Bato ng enerhiya ng apoy. Inabot ni Philip at kinuha ang bato sa kahon. Sa sandaling mahawakan niya ang bato, naramdaman niya ang mainit na aura na patuloy na dumadaloy sa kanyang katawan sa pamamagitan ng mga ugat sa kanyang palad. Sa isang iglap, naramdaman ni Philip ang kakaibang puwersa sa kanyang mga ugat. Ang kapangyarihang ito ay agad ding nagpasigla sa kapangyarihan ng katangian ng apoy sa katawan ni Philip. Kabanata 2981. Boom! Biglang sumabog ang fire attribute sa katawan ni Philip at napuno ang gazebo na parang nagninangas na dagat. Dagendong. Isang mahinang dagendong ang nagmula sa likuran ni Philip. Lumitaw ang isang fire chimera at umungol sa kalangitan habang patuloy nitong sinisipsip ang enerhiya mula sa bato ng enerhiya ng apoy. Ang Imperial Preceptor ay nakaupo sa isang tabi at tiningnan ang kasalukuyang kalagayan ni Philip na may ngiti sa kanyang mukha at maluwag sa kanyang mga mata. Nababalot ang buong katawan ni Philip ng kakaibang aura ng fire energy stone sa kanyang palad, at lumakas din ang kapangyarihan ng apoy sa kanyang katawan. Maging ang fire chimera sa likod niya ay naging mas solid matapos ang patuloy na pagsipsip ng enerhiya mula sa bato. Dagendong. Ang mababang dagendong tulad nito ay nagmula sa sinaunang panahon ay nagmula sa apoy na chimera. Sa sandaling iyon, ang apoy sa chimera ng apoy ay naging mas pula. Maging ang balahibo nito ay lalong kuminang. Lumitaw din ang isang flame mark sa pagitan ng mga kilay ng chimera. Sa sandaling lumitaw ang markang ito, isang pagbabago ang dumating sa apoy na chimera. Ito ay naging totoo, na nagbabago mula sa isang nagninangas na anino tungo sa laman at dugo. Ang pagbabagong ito ay tumagal ng mahabang panahon. Dumagundong. Sa huli, ang fire chimera ay ganap na nagbago sa isang tunay na kakaibang hayop.
Ang apoy na aura na nagmumula sa katawan nito ay mas nakakapaso at nagninangas. Sa huli, nawala ang ningning ng Fire Energy Stone sa kamay ni Philip at tila naging ordinaryong bato. Nagising din si Philip sa oras na ito at binuksan ang kanyang mga mata, na umagos ng aura at mga alituntunin ng apoy. Lumitaw din sa pagitan ng kanyang mga kilay ang isang markang katulad ng Fire Chimera. Nang makita ito, ang Imperial Preceptor ay patuloy na umiling at sinabing nakangiti, kaya, ang iyong ina ay nagbigay sa iyo ng imprint ng Royal Chimera family sa kabilang baybayin noon pa man. Gayunpaman, ang imprint na ito ay malalim na nakatago sa iyong katawan at nangangailangan ng Fire Energy Stone bilang trigger para palabasin ito. Nang marinig ito, nagulat si Philip. Tiningnan niya ang bato sa kanyang kamay at sinabi sa Imperial Preceptor, "Uncle, sinasabi mo ba na mayroon na akong marka ng Royal Chimera family sa aking katawan?" Tumango ang Imperial Preceptor at sinabing, "Oo, ang marka sa pagitan ng iyong mga kilay ay talagang marka ng pamilya ng Royal Chimera mula sa kabilang baybayin. Ang markang ito ay lumitaw ng ilang beses sa kasaysayan ngunit hindi na-verify. Gayunpaman, binanggit ng iyong ina na nakuha niya ang marka ng pamilya ng Royal Chimera." Lalong naguluhan si Philip matapos itong marinig. Nakontrol niya ang kanyang aura at ibinalik ang bato sa kahon. "Tito, may sinabi pa ba ang nanay ko?" tanong ni Philip. Umiling ang Imperial Preceptor at napabuntong hininga, "Hindi." Pagkatapos nito, ang Imperial Preceptor ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Tapos, sabi niya, "Gabi na. Hihilingin ko sa isang tao na ibalik ka." Pagkatapos maayos ang lahat sa Mystic City, pumunta sa Imperial Palace. Tumango si Philip, nagpaalam sa Imperial Preceptor, at pinabalik ng isang tao sa hotel. Ang Imperial Preceptor ay nakaupo sa gazebo, umiinom ng tsaa sa katahimikan. Pagkaraan ng mahabang panahon, isang matandang lalaki ang magalang na pumasok sa gazebo at bahagyang yumuko, Imperial Preceptor. Sinulyapan ng Imperial Preceptor ang matanda at nakangiting sinabi, "Mr. Floyd, umupo ka. Kumusta ang lahat?" Umupo si Tyson Floyd at sumagot, mukhang mayabang si Holt Woods ng Heavenly Courts. Ang Imperial Preceptor ay sumangot ng malamig at sinabi, "Matagal nang umiral ang Heavenly Court." Umupo sila at pinanood ang mga pagbabago sa mundo ngunit hindi kailanman nagbigay ng anumang tamang patnubay sa mga tao. "Ilabas ang aking Imperial Decree. Kung ang Korte ng Langit ay maglakas loob na gumawa ng kaguluhan sa bansa, pumatay ng walang awa." "Oo, Imperial Preceptor." Tumayo si Tyson, tumalikod, at umalis. Nang makita ang pag-alis ni Tyson, unti-unting nanlamig ang mga mata ng Imperial Preceptor at sinabi niya, "Heavenly Court, oras na para ayusin ang score sa inyo." Kabanata 2982. Bumalik sa tabi ni Philip. Pagbalik niya sa tirahan ni Klaus, balis ang naghihintay si Fennel at ang iba pa. "Sa wakas ay nakabalik ka na," bumangon si Fennel at nagtanong habang nawala ang pag-aalala sa kanyang mukha. 17 mabilis na lumapit, niyakap si Philip, at bumulalas, "Young Patriarch, nakabalik ka na sa wakas. Namiss kita ng sobra." Ngumiti si Philip, tinapik ang 17 sa likod, at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Wala ako sa anumang panganib." 17 nagpout at binitawan si Philip. Sinulyapan ni Philip ang lahat ng tao sa bulwagan. Nandoon din si Klaus. "Young Patriarch Clark, kumusta ang pakikipag-usap mo sa taong iyon?" tanong ni Klaus na may malabong ngiti sa gilid ng labi. Sinulyapan ni Philip si Klaus at nagtanong, "Kilala mo ba kung sino ang taong iyon?" Sinabi ni Klaus, "Syempre, ginagawa ko." Nagtaas ng kilay si Philip at sinabing, "Not bad. Marami akong nalaman na hindi ko alam noon, pero mas nalilito ako kaysa dati. Parang may mas malaking misteryo at sabuatan sa paligid ko." Nagsasabi ng totoo si Philip. Masyado siyang naguguluhan ngayon. Ngumiti si Klaus at sinabing, "Young Patriarch Clark, hindi mo na kailangang mag-isip ng husto tungkol sa ilang bagay. Magiging maayos din sila sa huli." Tumango si Philip at sinabi kay Fennel at sa iba pa, "Things at Mystic City are settled. Dapat tayong bumalik." Tumango si Fennel at sinabing, "Ang ganda lang. Nakakita ako ng ilang clues tungkol sa Heavenly Court na maaaring may kaugnayan kay Hannah." Tumango si Philip. Pagkatapos noon, naghiwa-hiwalay ang lahat. Pinuntahan ni Philip si Layla. Umupo siya sa gilid ng kama ni Layla at tinignan ang mukha nito na hindi na masyadong mapatla. Ang gulo ng mga iniisip niya. Muli siyang nasangkot sa isa pang emosyonal na relasyon. Iniligtas ni Layla ang kanyang buhay. Napabuntong hininga si Philip at nakaramdam ng pagkalito. Pagkaupo saglit, tumayo siya at lumabas ng kwarto. Sa bakuran, nabangga niya ang matandang nakasalubong niya sa alternate space kanina, si Cody Crane. Umupo ang matanda sa isang sulok, mamantika ang mukha sa pagkain ng inihaw na manok. Nang makita si Philip na naglalakad palabas, ngumiti siya at naghagis ng isang bagay kay Philip.
Inabot ni Philip ang isang maliit na bronze sword. Gayunpaman, sa isang iglap, naramdaman ni Philip na ang tansong espadang ito ay naglalaman ng malawak na kapangyarihan ng mga tuntunin at mga tuntunin ng espada. Ano ang nangyayari? Ngumiti si Cody at sinabing, "Bata, ito ang utang ko sa pamilya Larsen noon. Isaalang-alang ito bilang pagbabalik ng kabaitan. Ibigay mo sa akin ang sulat." Nagulat si Philip, ngunit inilabas niya ang sulat at iniabot kay Cody. Sabi ni Philip, "Sir, ito po ay ibinigay sa akin ng aking lolo. Sinabi niya na kung nasa panganib ang buhay ko, magagamit ko ito para hanapin ka." Pinunasan ni Cody ang mamantika niyang bibig at sinabing, "Oo, may utang ako sa lolo mo noon. Ngunit ngayong tapos na ang kaganapang ito sa Mystic City at hindi ka nakatagpo ng anumang panganib, ituring itong tansong espada bilang kabayaran ko sa pamilya Larsen para wakasan ang sanhi ng relasyon ko sa iyong lolo." Kabanata 2983. Matiim na tinitigan ni Cody si Philip bago niya sinabi, "Bata, ang mga alituntunin ng espada sa iyong katawan ay hindi sa iyo, kaya hindi mo mailalabas ang kanilang buong kapangyarihan. Kung ganoon, hayaan mo akong tulungan ka." Pagkasabi nun, hindi na hinintay ang reaksyon ni Philip, tumalikod si Cody at biglang sumulpot sa harapan ni Philip. Sinabi niya sa mga mata ni Philip at sinabi, "Tingnan mong mabuti. Isang beses ko lang gagawin." Sa sinabi nito, hinawakan ni Cody ang kanyang espada. Ang Green Peak Sword ay nanginginig ng malakas na enerhiya ng espada na nananatili sa mundo. Ang sinaunang sword energy na iyon ay misteryoso at hindi mahuhulaan. Buzz! Isang malaking berdeng sword formation ang biglang lumitaw sa kalangitan na sapat na upang matakpan ang buong manor. Ang mga sinaunang berdeng espada ay kumikinang sa berdeng porma sayon ng espada, na nagwawali sa lahat ng direksyon na may napakalaking layunin ng espada. Ang malaking sword formation na ito ay parang parusa ng langit na may nakakatakot na energy pressure na nagpanginag sa mga tao sa takot. Ang lahat ng berdeng espada ay nagdadala ng napakalaking sword energy. Dumagundong. Sa isang iglap, ang berdeng sword formation na ito ay nahulog mula sa langit na parang nahulog na kalawakan. Gayunpaman, bigla itong tumigil. Nagulat si Philip. Nang bumalik siya sa katinoan, umalis na si Cody sa mansyon. Mag-isa siyang nakatayo sa bakuran habang hawak ang berdeng espada. Ang makapangyarihang enerhiya ng espada ay nananatili sa espada. Sa katawan ni Philip, unti-unting huminahon ang pinanggagalingan ng pagiging hari na naglalaman ng mga alituntunin ng espada mula sa sobrang excitement mula kanina. Gayunpaman, naramdaman ni Philip na ang kanyang pag-unawa sa mga patakaran ng espada ay umabot sa bagong taas. Bukod dito, ang partikular na pinagmumulan ng paghahari ay nadama na mas malapit sa kanya ngayon. Si Philip ay nakatayo sa bakuran ng mahabang panahon, tahimik na nararanasan ang mga pagbabago sa kapangyarihan ng mga panuntunan ng espada sa kanyang katawan. Tumagal ito ng isang gabi. Sa madaling araw, huminga ng malalim si Philip. Buzz! Isang berdeng liwanag ng espada ang lumabas sa katawan ni Philip. Sa isang iglap, ang damo, puno, at graba na kinatatayuan niya sa bakuran ay naging mga espada. Ang malakas na layunin ng espada na ito ay tumama sa lahat. Sa pagitan ng mga kilay ni Philip, naging silver gold din ang marka ng Silver Snake. Isang maliit na pilak na ahas ang pumulupot sa isang gintong espada. Buzz! Daan-daang enerhiya ng berdeng espada ang biglang umakyat sa kalangitan. Nakatingin sa ibaba mula sa isang mataas na lugar, ang manor ni Klaus ay nababalot ng berdeng enerhiya ng espada. Ang napakatinding enerhiya ng espada ay nawalis at nawala. Sa sandaling iyon, naramdaman ng lahat ng tao sa Mystic City ang layunin ng espadang iyon sa hangin. Tumayo si Klaus sa bakuran habang nasa likod ang kanyang mga kamay at tinitigan ang berdeng enerhiya ng espada. Ngumiti siya at sinabing, "Hindi ko inaasahan na ipapasa sa kanya ni Cody Crane ang mga natutunan niya sa buhay." Dragon King, bakit ginawa iyon ni Mr. Crane? Ang kanyang Green Peak swordsmanship ay ang una sa mundo. Kahit na ang hari ng espada ng pamilyang Donley noon ay hindi katugma sa kanya. Sabi ng butler sa likod ni Klaus sa sandaling ito. Ngumiti si Klaus at sinabing, baka gusto ni Mr. Crane na tumanggap ng estudyante. Samantala, sa tirahan ni Windsorwell, nakatayo siya sa ikatlong palapag. Tinitigan niya ng mabuti ang malayo kung saan nagngangalit ang enerhiya ng berdeng espada. Hindi ko inaasahan na ang matandang iyon ay tatanggap ng estudyante sa panahong ito, malungkot na sabi ni Windsor, puno ng panginginig ang mga mata. Ang layunin ng berdeng espada na ito ay matrigger lamang ng kahalili ni Cody. Ito rin ang babala ni Cody sa lahat ng pangunahing puwersa sa Mystic City. Sinasabi niya sa lahat na si Philip Clark ay ang pinakamamahal na estudyante ni Cody Crane. Dragon King, well, ano ang susunod nating gagawin? Si Philip Clark ay aalis dito sa loob ng 2 araw.
Ano ang dapat nating gawin tungkol sa lihim na kayamanan ng sinaunang panta sa kanyang kamay? Tanong ng isang subordinate. Sumimangot si Windsor at same time na sinabi, makipag-ugnayan ka agad sa 5 elemento. Kabanata 2984. Dragon King, sigurado ka bang gusto mong makipag-ugnayan sa 5 elements? Napakunot noo ang nasasakupan at sinabing may pag-aalala at tensyon, Dragon King, hindi natin sila mapapabigat. Kapag nakipag-ugnayan kami sa kanila at nagdulot ng hindi maibabalik na sitwasyon, natatakot ako. Malamig na sumangot si Windsor, tumingin sa nasasakupan, at malamig na sinabi, sinasabi mo ba sa akin kung ano ang gagawin? Thud. Lumuhad ang nasasakupan at sinabing nakayuko, hindi ako mangangahas, ngunit nag-aalala ako na ang paggawa nito ay magdudulot ng hindi kinakailangang gulo. Ngumisi si Windsor at sinabing, problema. Sa tingin mo ba walang gulo sa Mystic City ngayon? Kapag naalis na ni Philip ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas, magiging malaking problema iyon. Kaagad makipag-ugnayan sa 5 elemento at sabihin sa kanila na gusto ko silang anyayahan na lumabas. Dumagundong. Biglang, sa maliwanag at maaraw na ito, ang maitim na ulap ay umakyat sa isang iglap habang kumukulog. Sa araw na iyon, bumagsak ang malakas na ulan na hindi nakita sa nakalipas na 6 na taon. Halos walang pedestrian sa kalye. Nanatili ang lahat sa bahay, nakatingin sa buhos ng ulan na parang may butas sa langit. Madilim at nakakatakot ang hitsura ng Mystic City dahil nababalot ito ng malakas na ulan. Splash! Tumalsik ang mabibilis na yabag sa mga puddles. Ilang tao na may malalaking itim na payong ang lumitaw sa pasukan ng manor ng Windsor. May 5 taong kakaiba ang itsura sa ilalim ng 5 payong na may halong lalaki at babae na magkaiba ang hugis at sukat. Isang lalaking nasa gitna na nakasuot ng itim na suit at kurbata. Mayroon siyang angular na mukha at may flame tattoo sa gilid ng kanyang mata. May bahagyang nakakapanginit na tingin sa kanyang mga mata. 2 lalaki ang nakatayo sa kaliwa niya. Ang isa ay may dalang malaking sable at may matibay na figure. Nakalugay ang kanyang buhok, at nakasuot siya ng masikip na berdeng damit. Galing daw siya sa kanluran. May tattoo ng isang sable sa kanyang braso, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng brute force. Isang pandak na lalaking may dreadlock ang nakatayo sa kanyang kanan. Nakasuot siya ng casual na damit habang nasa likod ang mga kamay. Siya ay may baluktot na ilong, isang pares ng mga payat na kamay, at isang pattern ng mga bundok sa kanyang kanang pisngi. Sa kanan ng medyo may edad na lalaki sa gitna ay isang lalaki at isang babae. Ang babae ay may sky blue half mask sa kanyang mukha at nakakaakit na hugis almond na mga mata. Nakasuot siya ng mapusyaw na asul na damit, at ang ulan ay tila hindi maaaring bumagsak sa kanya. May pattern ng alon sa likod ng kamay niya. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa kaliwa ng babae, tila isang estatwa ng kahoy na humahalo sa kapaligiran. Mayroon siyang maitim na kulay abo na buhok at balbas. Bahagyang singkit ang kanyang mga mata, at may parang kahoy na pattern sa ibaba ng kanyang mga mata. Kabanata 2985. Ang 5 taong ito ay lumitaw sa pasukan ng manor ng Windsor at pumasok ng walang ingay. Hinihintay sila ni Windsor. Sa kanilang pagdating, agad siyang humakbang at magalang na nagsabi, 5 sugo, wala talaga akong ibang pagpipilian kundi hanapin ka sa ganoong kaikling panahon. Napatingin ng lalaki sa gitna kay Windsor at sinabing, totoo ba ang impormasyong ipinadala mo sa amin? Tumango si Windsor at sinabing, talaga. Ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas ay nakuha ng batang patriarch ng pamilya Clark. Aalis siya kasama ang lihim na kayamanan sa loob ng ilang araw. Wala talaga akong choice kundi humingi ng tulong sa iyo. Hihihi. Inugan ng payat na lalaki ang kanyang dreadlocks, humakbang ng 2 hakbang pasulong, itinuro si Windsor gamit ang kanyang maliit na daliri, at sinabi sa matalas na boses. Windsor, well, binabalaan kita. Huwag kang maglaro sa harap naming 5. Dapat mong malaman na ang mga miyembro ng 5 elemento ay hindi makikialam sa mga gawain ng sekular na mundo at mga disipulo. Kung hindi dahil sa lihim na kayamanan sa pagkakataong ito, hindi tayo darating. Kung mali ang iyong impormasyon, huwag mong sisihin ang 5 elemento sa paghabol sa iyo. Yumuko si Windsor at sinabi sa lalaking kasing tangkad lamang ng kanyang baywang, Lord Tudor, hindi ako magbibiro sa iyo tungkol sa lihim na kayamanan ng sinaunang pantas. Isang viewing party ng treasure ang ginanap kagabi, pero parang kinikilala lang ng treasure ang batang patriarch ng pamilya Clark. Walang ibang makalapit dito. Ang sino mang lalapit ay mawawala ng lakas. Nakapikit sa pamamahinga ang matandang nasa bandang kaliwa. Nang marinig ito, bahagyang iminulat niya ang kanyang mga mata at sinabi, ito ay dapat na isang uri ng enchantment ng selyo. Pagkatapos, ang lalaking nasa gitna na may pattern ng apoy sa gilid ng kanyang mata ay nagsabi, mabuti kung gayon. Tere na at kilalanin natin itong young patriarch Clark.
Windsor Bueno, kung makuha ng 5 elemento ang lihim na kayamanan, lahat ng kredito ay mapupunta sa iyo. Kung may kailangan ka sa hinaharap, puntahan mo lang ako. Habang sinasabi niya iyon, ang lalaki ay naglabas ng isang token na hugis apoy mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa Windsor. Sabi niya, ito ay fire token ng fire element. Sa pamamagitan nito, isang bagay ang gagawin ng mga miyembro ng fire element para sa iyo. Sa sinabi nito, tumalikod ang lalaki at umalis mabilis na umalis ang 5 sa mansyon ni Windsor. Nakatayo si Windsor sa bulwagan na nakatingin sa pagbuhos ng ulan. Nagdilim ang kanyang mga mata nang sabihin niyang magpadala ng mga tao upang magbantay. Kung may mangyari, magpadala ka agad ng isang tao na pumasok sa venue. Kung mananalo si Philip, patayin ang mga tao ng 5 elemento. Kung manalo ang 5 elemento, magpadala ng ilang elite para tambangan sila at kunin ang sekretong kayamanan pagkatapos nilang lisanin ang Mystic City. Agad na sinabi ng kanyang nasasakupan, aking Panginoon, ito ay isang perpektong halimbawa ng pag-iimbot ng mga pakinabang sa unahan at hindi alam ang panganib sa likod. Natawa si Windsor at sinabing, ang mga tao ng 5 elemento ay napakatagal ng liblib at walang gaanong alam tungkol sa mundo. Maraming bagay ang hindi nila kontrolado ngayon. Palagi nilang iniisip na tungkulin nilang bantayan ang mirror seal ng Stargate at hindi kailanman nag-abala tungkol sa labas ng mundo. Sa pagkakataong ito, ako na ang taong maglalatag ng plano. Bumalik sa tabi ni Philip. Sa sandaling ito, 5 figure ang lumapit sa manor ni Klaus sa ulan. Dumagundong ang kulog sa langit. Nakita ng mga gwardya sa gate ang 5 hindi imbitadong bisita na biglang sumulpot at pinigilan sila ng mga baril. Sino ka? Umalis ka dali. Gayunpaman, bago sila makalapit sa 5 taong ito, ang pagbagsak ng ulan ay naging mga spike ng tubig at tumago sa mga gwardya. Mga katawan. Pumalakpak. Sa isang iglap, nahulog sila sa pool ng dugo. Pagkatapos, dumaan ang 5 tao sa kanilang mga bangkay. Kabog, kabog, kabog. Sa isang iglap, mahigit 1 dosenang gwardya na armado ng mga baril ang sumugod sa pintuan at galit na sumigaw sa kanila, tumigil. Ang sino mang makapasok sa manor ng Dragon King ay papatayin kaagad. Gayunpaman, hindi tumigil ang 5 tao. Dagatatat, sa isang iglap, nagpaputok ang 1 dosenang gwardya. Mabilis na mga bala ang pinaputokan sa 5 katao. Gayunpaman, isang kalasag na nabuo ng tubig ulan ang lumitaw sa kanilang harapan. Lahat ng bala ay pumutok sa harang at nilamon ng tubig ulan. Kaagad pagkatapos, ang mga bala ay lumiko sa direksyon at pinaputokan ang dosenang mga gwardya sa pintuan. Kabanata 2986. Sa isang iglap, ang lahat ng mga gwardya ay nahulog sa isang pool ng dugo. Malamig na sinabi ng babaeng nakasuot ng asul na maskara, mga mangmang. Pagkatapos, lumakad ang 5 sa manor sa ulan, bumubulwak ng tubig sa bawat hakbang. Habang naglalakad sila papasok, naghihintay na si Klaus at ilang lalaki sa entrance ng hall. Tumayo si Klaus habang nasa likod ang kanyang mga kamay at tumingin sa 5 taong pumasok. Na may bahid ng panlalamig sa gilid ng kanyang bibig, malamig niyang sinabi, kayong 5 ay dumating ng hindi inanyaya at pinatay ang aking mga bantay. May respeto ka ba sa akin? Huminto ang 5 tao at tumayo sa ulan dala ang kanilang malalaking itim na payong. Ang lalaking nasa gitna na may pattern ng apoy sa kanyang mukha ay ngumisi at sinabing, Dragon King Motley, kumusta ka na? Nang makita ni Klaus ang lalaking ito, kumunat ang noo niya na may bahid ng lamig at pag-aalala. Sabi niya, kaya ikaw pala, Ignis. Pagkatapos, tumingin si Klaus sa iba pang 4 at sinabing, Terra, Aqua, Orem, at Lignum. Kaya, ito ay ang mga miyembro ng 5 elemento. Iniisip ko kung ano ang ginagawa ng 5 sugo sa aking tirahan. Si Ignis, na may pattern ng apoy sa kanyang mukha, ay nanunuya at sinabing, Dragon King Motley, nandito lang kami para sa lihim na kayamanan ng sinaunang pantas. Kung ibibigay mo sa amin, aalis kami kaagad. Ngumisi si Klaus at sinabing, matagal ko nang hindi nakikita ang mga tao ng 5 elemento sa sekular na mundo. Para sa kapakanan ng lihim na kayamanan ng sinaunang pantas, talagang naglakas loob kang umalis sa mirror seal. Itinuturing itong umalis sa iyong post ng walang pahintulot. Ano ang gagawin mo kung malaman ito ng iyong mga amo? Hahaha, ang matipunong lalaki na may sable sa kanyang mga balikat, si Orem, ay tumawa at iwinagayway ang kanyang saber, na nabasag ang kurtina ng ulan. Malamig niyang sinabi, Dragon King Motley, hindi mo lugar ang pakikialam sa mga gawain ng 5 elemento. Huwag mong isipin na makakapagsalita ka sa amin ng ganito dahil lang sa isa kang maliit na Dragon King sa Mystic City. Ibigay mo ang mga lihim na kayamanan ng sinaunang pantas o patayin ko ang iyong buong asyenda. Swish! Sa sinabi nito, ang higanting saber sa kanyang kamay ay sumambulat na may malamig na kislap. Kumunat ang noo ni Klaus.
Tumingin siya sa 5 tao at gumawa ng magaspang na pagtatansya sa kanyang isip. Ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas ay wala sa akin. Walang kabuluhan ang pagpunta mo rito, malamig na sabi ni Klaus. Hehe, alam naman natin kung saan ang kayamanan. Sana maimbitahan mo siyang lumabas. Basta ibigay mo ang sekretong kayamanan, aalis na kami. Walang emosyong sabi ng matandang nakapikit sa sandaling ito. Dumilim ang mukha ni Klaus at sinabi niya, Lignum, hindi dapat makialam ang mga tao sa elementong kahoy sa mga makamundong gawain. Bakit ka kasali dito? Walang pakialam na sinabi ni Lignum, ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas ay isang kayamanan na pag-aari ng mundo. Bukod dito, nabalitaan na ang pagkuha ng lihim na kayamanan ng sinaunang pantas ay maaaring makatulong sa isang tao sa tuktok ng ikapitong sona upang maabot ang kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Ako ay natigil sa antas na ito sa loob ng maraming taon at talagang gusto kong tingnan ang kayamanan na ito. Pagkatapos sabihin iyon, isang aura ang sumabog mula sa Lignum, na bumalot sa buong asyenda at nagpangamba sa lahat. Kumunot ang noo ni Klaus at sinabing, so, nasa peak ka na ng 7th zone. Hindi nakakagulat na maglakas loob kang gawin ito. Kabanata 2987. Nawalan ng pasensya si Ignis, at unti-unting namula ang pattern ng apoy sa kanyang mukha. Sabi niya, Dragon King Motley, wala tayong masyadong oras. Mangyaring kunin ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas o sisimulan natin ang ating pagpatay dito. How dare you? Malamig na bumantong hininga si Klaus at sumigaw, kung ang mga tao ng 5 elemento ay mga ngahas na magdulot ng pinsala sa mundo, hindi tayo uupo at walang gagawin. Nakalimutan mo na ba ang nangyari noon? Galit na sigaw ni Ignis, nakaraan lang yan. Ngayon, ang mga tao ng 5 elemento ay hindi na tulad ng dati. Klaus Motley, ipinapayo ko sa iyo na ibigay ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas at huwag gumawa ng gulo. Pagkasabi noon ay mas uminit ang pattern ng apoy sa mukha ni Ignis, at unti-unting natatakpan ng apoy ang mga braso nito. Ang nakakapasong apoy ay sumisingaw sa ulan sa paligid niya. Kumunot ang noo ni Klaus at gulat na sinabi niya, naabot mo na ba ang tuktok ng ikapitong sona? Malamig na sabi ni Ignis, medyo higit pa riyan. With that said, isang flame figure ang naiwan sa lugar habang binato niya ng suntok si Klaus. Itinaas ni Klaus ang kanyang kamay at tinampol ang isang palad na may napakalaking lakas at kapangyarihan ng mga panuntunan. Boom! Nagbanggaan ang mga kamao, at ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ay sumabog. Tumayo si Ignis sa kinaroroonan, at ang isang nagninangas na higanti sa likod niya ay umungal ng galit. Napaatras si Klaus mula sa suntok, at mabilis na tumalon ang mga lalaki sa likuran niya. Hamarang sila sa harap ni Klaus at sumigaw. Dragon King! Pagkatapos, mabilis nilang inatake si Ignis. Ngumisi si Ignis at itinaas ang kanyang mga banda na parang mga kuko ng agila. Hinawakan niya ang leeg ng 2 lalaki habang sumasabog ang apoy mula sa kanyang mga braso. Arg! Puff! Naging abo ang 2 bago sila makalaban. Pagkatapos, malamig na tumingin si Ignis kay Klaus at sinabing, Dragon King Motley, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Naningkit si Klaus nang may lumabas na aura sa kanyang katawan. Sumigaw siya, tingnan natin kung ano ang magagawa ng 5 elemento. With that said, binato niya ng suntok si Ignis. Bang! Isang away ang sumiklab sa isang iglap. Ang mga suntok at sipa ni Ignis ay naglalaman ng apoy, at bawat pag-atake ay nagiging sanhi ng panginginig ng mga tao sa takot. Boom! Sinipa ni Ignis ang tiyan ni Klaus at pinalipad ito bago ito bumagsak ng husto sa sahig. Isang nagninangas na sibat ang lumitaw sa kanyang kamay, at sinaksak niya ang balikat ni Klaus. Malamig niyang sinabi, Klaus, sabihin mo sa akin kung nasaan sila. Nasugatan ang buong katawan ni Klaus, maging ang bibig nito ay dumudugo. Tiniis niya ang nag-aapoy na sakit sa kanyang mga balikat at sinabing, hehe, matagal na silang umalis. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Ignis. Hinugot niya ang apoy na sibat mula sa balikat ni Klaus at sinaksak ito sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sinabi niya, papapuntahin kita, kung gayon. Gayunpaman, biglang, isang malakas na dagandong ang narinig. Kung maglakas loob kang patayin ang Dragon King Motley, buburahin ko ang 5 elemento. Buzz! Sinundan ito ng napakalaking sword formation sa kalangitan. Sinundan ito ng napakalaking sword formation sa kalangitan. Sa napakalaking sword energy, 12 ng Berding Sword ang lumitaw sa formation sa itaas mismo ni Ignis at ng iba pa. Kabanata 2988. Nabalot ng malawak na enerhiya ng espada ang buong lugar. Si Ignis at ang 4 pa ay tumangala sa langit. Green Peak Sword Formation ba ito? Isang bakas ng takot ang sumilay sa mga mata ni Lignum, ngunit mabilis niyang sinabi, hindi ito ang Green Peak Sword Formation ni Cody Crane. Hindi gaanong malakas kumpara sa tunay.
Gayunpaman, sa sandaling matapos siyang magsalita, nagsimulang umikot ang malaking berdeng sword formation. Sunod-sunod na bumagsak ang mga berdeng espada mula sa langit sa loob ng dark green formation, pinaputukan si Ignis at ang iba pa na may gintong apoy. Umalis. Galit na umungol si Ignis, itinaas ang kanyang kamay, at hinarang ang pag-atake gamit ang Fire Phoenix Barrier. Ang malaking Fire Phoenix Barrier na ito ay nagbuka ng mga pakpak nito na umaalingaw-ngaw sa maapoy na alon at umuungal. Pumalakpak ito sa langit sa malaking green peak sword formation. Klang! Kling! Sunod-sunod, ang mga berdeng mahabang espada ay tumusok sa mga pakpak at katawan ng Fire Phoenix. Gayunpaman, ang dalawang puwersang nakikipagkompetensya ay na-offset ang nakakatakot na enerhiya. Ang langit ay napuno ng mga nagwawawang apoy at berdeng mga espada. Kumunat ang noo ni Ignis at tumingin sa pinto. Pumasok ang isang gwapo at matangkad na nasa likod ang mga kamay. Bawat hakbang ay tila nagmumula sa talampakan ng kanyang mga paa ang napakatalim na layunin ng espada. Napatingin si Philip kay Klaus na nakadapa sa isang tabi. Malamig niyang tiningnan si Ignis at ang iba pa. Nakakunot ang noo niyang sabi, "People from the Five Elements. First time ko kayong makita." Tumayo si Klaus, lumapit kay Philip, at bumulong, "Young Patriarch Clark, bakit ka bumalik?" Sumagot si Philip, "Nakatanggap ako ng mensahe na may gustong pumatay sa akin dito. Naisip ko na baka hindi ka kakampi para sa kanila, kaya bumalik ako. Tutal, inalagaan mo ako nitong mga ilang araw. Hindi bagay na umalis ako ng ganon-ganon lang." Nang marinig iyon, umiling si Klaus at sinabing, "Young Patriarch Clark, masyado kang walang ingat. Ang mga tao ng 5 elemento ay hindi dapat pakialaman. Istorbo na ang patamaan nila. Dapat hindi ka na bumalik." Napangiti si Philip at tiningnan ang mga sugat ni Klaus. Inilabas niya ang pil na binigay ni Layla at inabot kay Klaus. Sabi niya, "Ang tabletang ito mula sa Heavenly Court ay makapagpapagaling sa iyong mga sugat." Pagkatapos, tinanong niya, "Wala akong masyadong alam tungkol sa mga tao ng 5 elemento. Sabihin mo sa akin ang iba pang detalye mamaya." Nilunok ni Klaus ang tableta at tumango. Pagkatapos noon, malamig na tumingin si Philip sa 5. Inilabas niya ang puting jade box at sinabing, "Ito ang sikretong kayamanan ng sinaunang pantas. Halika at kunin mo kung kaya mo. Anak, ang bastos mo." Galit na sigaw ni Orem, tinapakan ng sahig, at nilaslas si Philip gamit ang kanyang sable. Tumayo si Philip sa lugar, itinaas ang kanyang kamay, at iwinagayway ito na parang espada. Buzz! Ang enerhiya ng berdeng espada ay tumalon mula sa likuran ni Philip, umikot sa hangin, at sinaksak ang matipunong lalaki gamit ang malaking sable. Libreng kabanata 2989. Maghanap ng mga kabanata. Klang! Ang enerhiya ng berdeng espada ay tumama sa malaking saber. Lumipad si Sparks at napaatras ng ilang hakbang ang matipunong lalaki. Galit na umungol si Orem at sumigaw, "Emph, mukhang may kasanayan ang batang ito. Tinuruan ka talaga ng old beggar crane ng kanyang green peak sword formation. Interesting. Mag-ingat sa aking saber." Ang matipunong lalaki ay umungal at muling hinaampas si Philip. Ang sable ay umungal at tinutukan si Philip na parang itim na tigre na bumababa sa bundok. Nagdilim ang mukha ni Philip nang gumuhit siya ng isang bagay sa hangin gamit ang isang daliri. Ang green sword energy ay tumalon sa hangin mula sa kanyang likuran at sinaksak si Orem. Ang lahat ng berdeng enerhiya ng espada ay tumusok sa malaking anino ng sable. Clink! Clang! Ang mga tunog ng metal na nagbabanggaan ay walang katapusan. Ang green sword energy sa likod ni Philip ay walang katapusang sinaksak kay Orem. Hindi nakayanan ni Orem ang malakas na puwersa at pilit na napaatras habang nilalaslas ang sable sa kanyang kamay. Buzz! Pinagdikit ni Philip ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at pinaghiwalay ang mga ito. Isang malaking berdeng anino ng espada ang nabuo sa likod niya at hinampas si Orem ng nakakatakot na sword energy. Boom! Si Orem ay pinalipad palabas ng 12 metro ng sword energy na ito at nontog sa pader. Susunod na ako. Biglang humakbang pasulong si Lignum na nakapikit sa pahinga. Ang mga bagay na tulad ng mga sanga ay tumubo mula sa ilalim ng kanyang talampakan, binaligtad ang sahig, naging kahoy na spike, at sinaksak si Philip. Kumunat ang noo ni Philip at nagtaas ng kamay. Isang berdeng anino ng espada ang lumitaw sa kanyang palad. Pagkatapos ay tumalon siya at nilaslas ang mga kahoy na spike gamit ang kanyang berdeng espada. Kumunat ang noo ni Lignum at ibinoka ang mga braso. Ang enerhiya ng halaman ay sumabog mula sa kanyang katawan habang ang ilang mga sanga ay umiikot sa paligid upang bumuo ng isang kahoy na dragon, na umuungal at sumugod kay Philip. Ang malaking kahoy na dragon na ito ay nagpusade sa ibabaw ng bakuran, binuksan ang mga panga nito, at naglunsad ng mga kahoy na spike kay Philip na parang bagyo.
Nang makita ito, iniunat ni Philip ang kanyang mga braso at dahan-daang ibinuka ang kanyang mga palad. Sa isang iglap, lumitaw ang isang berdeng sword formation sa likod ng ulo ni Philip. Ang porma sayon ay patuloy na umiikot. Ang mga berdeng anino ng espada na may nakakagulat na enerhiya ng espada ay nasilaw sa porma sayon. Pagkatapos ay itinaas ni Philip ang kanyang mga braso sa itaas ng kanyang ulo at nilaslas ang dalawang kamay habang galit na sumisigaw, slash. Ang malaking berdeng anino ng espada ay humampas sa kahoy na dragon na may napakalaking layunin ng espada. Ang lahat ng mga kahoy na spike na tumusok sa berdeng anino ng espada ay nadurog. Buzz! Ang berdeng anino ng espada ay naglaslas sa ulo ng kahoy na dragon at naputol hanggang sa dulo ng buntot nito. Ang buong kahoy na dragon ay pinutol ng berdeng espada sa gitna ng hangin. Boom! Ang enerhiya ng berdeng espada at mga tipak ng kahoy ay sumabog sa hangin. Lumuwa si Lignim ng isang subo ng dugo at pasuray-suray na pabalik bago niya mapatatag ang sarili. Nakakunot ang noo niya habang nakatitig kay Philip at sinabing, "Ang lakas mo talaga." Kalmado ang mukha ni Philip, at lalong lumiwanag ang bakas ng puting ahas at gintong espada sa pagitan ng kanyang mga kilay. Tumayo si Ignis sa mga sandaling ito, at nagliyab ang apoy sa kanyang katawan. Matawa niyang tiningnan si Philip at same time na sinabi, "Young Patriarch Clark, mayroon kang mahusay na mga kasanayan. Sa iyong kakayahan sa edad na ito, mayroon kang kung ano ang kinakailangan kahit na sa gitna ng 5 elemento." Malamig na tiningnan ni Philip si Ignis at sinabing, "Hindi ako pamilyar sa 5 elements, at hindi ako interesadong malaman kung sino ka." Tumawa si Ignis at humakbang pasulong. Ang pattern ng apoy sa kanyang mukha ay agad na naging napakaliwanag. Pagkatapos, ang pattern ng apoy ay dahan-daang umaabot mula sa kanyang mukha hanggang sa kanyang leeg at sa buong katawan. Boom! Sa isang iglap, sumabog ang apoy sa buong katawan ni Ignis habang nagngangalit ang kanyang aura ng apoy. Kabanata 2990. Dumagundong. Bumaba ang kanyang katawan habang tinatapakan ang lupa gamit ang nagliliyab na mga paa. Sa isang iglap, sumabog siya na parang rocket propeller. Siya rushed sa Philip, umiikot sa himpapawid na may apoy sparks. Sinuntok niya si Philip. Ang mabilis na suntok na ito na may umiikot na mga spark ay sumabog na parang canyon at hinampas si Philip ng mapanirang puwersa. Sa sandaling iyon, ang buong bakuran ay nilamon ng nagngangalit na layuning pagpatay. Kumunat ang noo ni Philip. Napakabilis ng pag-atake. Napakalakas ng puwersa. Nang walang oras upang umiwas, maaari lamang niyang i-cross-arm ang kanyang dibdib ng reaktibo at bumuo ng isang Chimera Shield. Gayunpaman, nabasag ng maalab na suntok ni Ignis ang kalasag sa harap ni Philip. Kaagad pagkatapos, ang malaking impact ay sumabog sa harap ng kalasag. Boom! Ang pangalawang epekto ay sumabog. Tulad ng impact mula sa isang malaking canyon, pinasabog si Philip sa labas ng bakuran. Binasag niya ang mga pader at mga gusali sa labas ng manor, nag-iwan pa nga ng nasusunog na daanan na daan-daang metro ang haba sa lupa. Isang hit lang yon. Nayanig ang buong paligid kasabay ng pagbuga ng alikabok at usok. Mabuti na lang at bumuhos pa rin ang ulan, at naapula ang apoy sa nagliliyab na trail na daan-daang metro ang haba. Daan-daang metro ang layo, isang figure ang nanginginig na tumayo sa gitna ng usok at mga durog na bato. Nasunog ang katawan ni Philip, basag-basag ang balat, at nasunog ang sando nito sa apoy, nakitang-kita ang matipuno nitong pangangatawan. Nakakataba ng puso ang itsura ng katawan niya. Isang maputlang gintong kulay ang tumatalon sa kinaroroonan ng kanyang puso. Ang gininto ang pattern sa kanyang puso ay umabot sa kanyang buong katawan at pinagaling ang kanyang mga sugat sa isang iglap. Pagkatapos nito, kumupas ang gininto ang pattern at nawala rin ang mga sugat ni Philip. Ibinaba niya ang kanyang mga braso, ang kanyang mga mata ay malungkot at puno ng layunin ng pakikipaglaban. Tinitigan niyang mabuti ang direksyon ng manor ni Klaus kung saan nakatayo ang isang nag-aalab na lalaki sa bagyo. Bang! Lumipat si Ignis. Ibinaba niya ang katawan at mabilis na sumugod kay Philip. Sa sandaling iyon, dalawang nagninangas na latigo na parang ahas sa likuran niya ang humawak sa dalawang malalaking halijing bato sa malapit at hinampas ito kay Philip. Si Philip ay sumulyap ng mabuti at huminga ng malalim. Ito ang una niyang laban simula kahapon. Nais niyang subukan ang kanyang lakas dahil nasipsip niya ang bato ng enerhiya ng apoy at nakuha ang mga turo ng Cody Crane. Sa isang iglap, sumugod si Philip palabas. Sa sandaling iyon, ang pilak na ahas at gintong sword mark sa pagitan ng kanyang mga kilay ay kumupas, napalitan ng isang fire Chimera mark. Sa isang iglap, natabunan ng apoy na Chimera ang buong katawan ni Philip. Kabanata 2991. Ha! Sumigaw si Philip, tumalon sa hangin, at sinuntok ang papalapit na malaking halijing bato. Boom! Ang suntok niya ay naging Chimera Fist na bumagsak sa isa sa malalaking halijing bato.
Sa isang iglap, ang ibabaw ng batong haligi ay nabasag na ang kanyang kamao ang sentro at nabasag ng malakas. Sa sandaling pumutok ang haliging bato, umikot si Philip at tumalon sa hangin. Inikat niya ang kanyang katawan at sinipa ang isa pang haliging bato na nanggaling sa gilid. Boom! Ang sipa na iyon ay naging kay Mira leg at nabasag ang batong haligi sa isang sipa. Nangyari ang lahat sa isang segundo. Dumagundong. Gayunpaman, sa isang iglap ay nakalapit na sa kanya si Ignas. Ang kanyang mga kamao ay naging daan-daan ng may sensinang binomba nila si Philip. Nagpunta si Philip sa full battle mode at nakipag-away kay Ignas sa himpapawid, sa lupa, at sa mga lawa. Ang buong lugar ay sumabog sa apoy. Daan-daang suntok ng anino mula kay Ignas ang sumabog kay Philip na parang mabilis na mga kanyan. Kumalas din si Philip gamit ang kanyang Chimera Fists, bawat suntok ay sumasalubong sa kamao ng kabilang partido. Isang nakakatakot na apoy na bagyo ang sumabog. Boom! Bang! Maraming tao mula sa mga pangunahing pamilya sa malapit ang dumating nang marinig nila ang kaguluhan at nerbyosong nanunood. Napakalakas ng offense iba. Ang batang Patriarch Clark ay lumaki sa ganoong taas at hindi dapat maliitin. Ang kanyang kalaban ay ang pinakamatandang disipulo ng Fire Element. Isa siyang powerhouse na halos umabot na sa kalahating hakbang papunta sa kabilang baybayin. Sa pagkakataong ito, sa tingin ko ay matatalo ang young Patriarch Clark. Masyadong mabangis at nangingibabaw ang mga atake ni Ignas. Nagdaldala ng mga tao habang pinapanood ang matinding away ng dalawa sa napakalaking lugar. Kabilang sa mga ito, ang mga may pangunawa sa 5 elemento ay nagsalita din tungkol sa kanilang kasaysayan at pinagmulan. Gayunpaman, ang lahat ay wala sa saklaw ng pagsasaalang-alang ni Philip. Nakatutok siya ng buo sa laban nila ni Ignas. Kay Mira, galit na umungol si Philip at nahulog mula sa langit. Binato niya ng suntok si Ignas na nakatayo doon na nakatingin sa kanya. Sa isang iglap, umungal ang Chimera Fist ni Philip. Ang suntok na sumabog kay Ignas ng buong bilis ay naging isang mabangis na Chimera na umuugong kay Ignas. Nagliyab ang mga mata ni Ignas habang nakakunot ang noo sa sandaling ito. Bigla niyang ibinaba ang kanyang katawan at ibinuka ang kanyang mga braso, na naging mga pakpak ng isang Fire Phoenix. Sunog Phoenix. Sa isang dagandong, tumalon si Ignas sa langit, at ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nabasag sa ilalim ng malaking impact. Sa isang iglap, siya ay naging isang Fire Phoenix na sumisigaw habang ito ay sumugod patungo sa napakalaking Fire Chimera na lumilipad pababa mula sa langit. Dagandong. Dumagundong ang Chimera. Tili. Sumagot ang Phoenix. Dumagundong. Sa isang iglap, ang Fire Chimera at ang Fire Phoenix ay nagbanggaan at sumabog sa isang malaki at maliwanag na apoy na bagyo. Ang napakalaking apoy na bagyo ay umundag at kumalat. Ang malakas at nakakapasong init na alon ay humampas sa 12-dosenang milya. Sa loob ng 1 milyang radius mula sa gitna ng bagyo, naging abo ang lahat. Maging ang mga bato sa ilalim na suso ng lupa ay nabasag ng nakakapasong init. Sa lugar na ito, ang rainstorm ay naging pansamantalang vacuum at nabuo ang singaw ng tubig. Bumagsak si Philip sa lupa, napapaligiran ng puting singaw ng tubig na may nakakapasong alon ng init. Whoosh! Biglang lumitaw sa harap ni Philip ang isang babae na nabuo sa pamamagitan ng singaw ng tubig at sinaksak si Philip gamit ang isang transparent na water sword sa kanyang kamay. Napaatras si Philip ng 2 hakbang at ibinuka ang kanyang mga braso. Nag-aapoy na mga espada ang lumitaw sa manipis na hangin at inilunsad sa babae. Bang! Bang! Ang naglalagablab na mga espada ay hindi nakuha ang marka at sa halip ay tumama sa lupa, na bumagsak sa basag na lupa. Nawala ba ang taong iyon? Napakunot ang noo ni Philip at pinakawalan ang kanyang rules of insight, na bumabalot sa paligid. May gumagalaw sa singaw ng tubig, ngunit imposibleng mahanap. Iyon ay dahil ang bawat patak ng singaw ng tubig ay tila kayang mag-transform sa babaeng iyon. Buzz! Biglang, daan-daang water sword na nabuo ng singaw ang nakasabit sa hangin patayo at biglang nahulog. Kabanata 2972. Sa kalangitan, ang lahat ng patak ng ulan ay naging mga espada ng ulan at nakabitin sa hangin na may nakakatakot na lakas. Swoosh! Swoosh! Sa isang iglap, ang daan-daang espadang ulan na ito ay bumaril na parang isang mabilis na linya ng apoy. Ang pag-atake ay walang pinipili, mabilis, at matindi. Walang makakataka sa ganoong kabigat na pag-atake. Kumunat ang noo ni Philip. Napakalaking presyon ng enerhiya at ang kapangyarihan ng mga patakaran ay ibinuhos mula sa kanyang katawan. Itinaas niya ang kanyang kamao at sinuntok ang daan-daang espadang ulan sa kalangitan. Dagandong. Niyanig ng dagandong ng dragon ang mundo. Ang suntok ni Philip ay naging isang malaking water dragon na nakabuka ang mga panga. Itinaas nito ang kanyang buntot at humampas sa daan-daang espadang ulan. Klang! Klang!
Daan-daang espada ang tumusok sa katawan ng dragon, na bumubuo ng tubig ulan at mga kristal ng yelo. Dinurog ng malaking water dragon ang daan-daang mga espadang ulan sa kalangitan sa isang iglap. Kasabay nito, isang malaking water cannonball ang sumabog mula sa bibig ng dragon patungo sa isang tiyak na lokasyon sa lupa. Boom! Nilamon ng water cannonball ang lugar na iyon sa isang iglap. Nawala ang puting singaw ng tubig sa paligid ni Philip. Gayunpaman. Boom! Isang naglalagablab na alon ng init ang umatake kay Philip mula sa likuran. Ibinaba ni Ignis ang kanyang katawan at sumugod. Nakabuka ang kanyang mga braso at naging panalo ng isang Fire Phoenix. Sumigaw siya, sabog. Daan-daang mga ball ang apoy ang lumabas mula sa pares ng malalaking pakpak ng Fire Phoenix at sumabog kay Philip na parang mabilis na mga kanyan. Sa nagngangalit na enerhiya at nakakapasong hangin, daan-daang ball ang apoy ang bumaril kay Philip. Napabuntong hininga ang mga taong nanunood sa di kalayuan. Ito ang sikretong pamamaraan ng fire element. Phoenix nakaharap sa langit. Hindi ka panipaniwala. Napakalakas ng sugo ng fire element. Ano ang pinaplanong gawin ng 5 elemento? Akala ko hinugasan na nila ang kanilang mga kamay sa mga makamundong gawain ilang taon na ang nakararaan. Bakit sila biglang lumitaw, at mayroon din silang lakas? Nagdaldal ang lahat, puno ng hindi makapaniwala ang mga mata. Si Klaus Motley, na ngayon ay gumaling na ang mga pinsala, ay nakatayo sa mataas na lugar sa manor at nag-aalalang pinanood ang matinding labanan sa malayo. Ang mga tao mula sa 5 elemento ay talagang nagtataglay ng gayong nakakatakot na lakas. May balak ba silang mag-comeback? Sa gilid ni Philip, nakakunot ang noo niya habang kinakaharap ang malakas na atake ni Ignas. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at gumawa ng flame barrier sa kanyang harapan. Boom! Sa isang iglap, binomba ng daan-daang fireball ang flame barrier. Si Philip ay umatras sa bawat pag-atake. Ang fire cannon ay tumama sa target ng mabilis na pag-atake at pinilit si Philip na umatras ng daan-daang hakbang bago niya mapatatag ang kanyang katawan. Gayunpaman, hindi binigyan ni Ignis si Philip ng pagkakataong magpahinga. Sa pamamagitan ng apoy sa buong katawan, itinaas niya ang kanyang mga kamay, gumawa ng selyo ng kamay, at gumawa ng 2 nagninangas na figure. Fire clone. Biglang naghiyawan ang mga nanunood, puno ng pagtataka ang mga mata. Tama na yan. Ito ang clone technique ng fire element. Ang sugo na ito ay pinagkadalubhasaan ang lihim na pamamaraan na ito. Nakakatakot. Ito ay bali-balita na ang pinakamalakas na tao sa fire element noon ay isang beses na bumuo ng 8 clone at inatake ang isang powerhouse na may pseudo-realm ng kabilang baybayin hanggang sa hindi na siya makalaban. Habang ang lahat ay namangha pa rin sa mga clone ng apoy, ang 2 naglalagablab na lalaki ay lumapit kay Philip at inatake siya ng kanilang mga kamay at paa. Kabanata 2993. Bang! Boom! Kailangang harapin ni Philip ang may sensinang pag-atake ng 2. Ang labanan dito ay umabot sa bagong taas. Bawat suntok sa laman ay nagbubunga ng nakakatakot na alon ng init. Ang labanan ay naging napakabilis. Napakabilis ng pag-atake ng 3 kaya walang malinaw na nakakakita sa paligid. Ang bilis naman ng pag-atake. Hindi ako makakita ng malinaw. Nakakatakot ito. Lahat tayo ay tiyak na mamamatay sa gayong pag-atake. Kahanga-hanga ang batang patriarch na ito ng pamilyang Clark. Sa ilalim ng ganitong opens iba, hindi naman siya dehado. Pumutok. Biglang umungol si Ignis at inipon ang kapangyarihan ng apoy sa kanyang kamao. Boom! Tapos, sinuntok niya si Philip. Isang malaking naglalagablab na kanyan ang bumaril mula sa kanyang suntok kay Philip. Mabilis na umatras si Philip, at mas lumiwanag ang marka ng Chimera sa pagitan ng kanyang mga kilay. Itinaas niya ang kanyang kamao at sinalubong ang pag-atake. Isang solid Chimera giant sa likod niya ang sumuntok din. Napakalaki ng kamao na ito. Si Ignis ay kasing laki ng langgam sa ilalim ng kamao ng higanteng Chimera. Dumagundong. Ang suntok ng Chimera ay bumangga sa fire cannon ni Ignis. Ang nakakatakot na enerhiya ay kumalat sa paligid ng 2 at tumawid sa 12 milya. Ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya na ito ay lumipad sa lahat ng direksyon sa isang iglap. Nagulat ang mga tao at nalabanan ang enerhiyang bagyo na humampas sa lahat ng direksyon. Sa oras na ito, mabilis na sumugod ang clone ni Ignis at inatake si Philip. Philip stood handa, itinaas ang kanyang kamay, at last out. Ang Chimera giant sa likod niya ay naglaslas ng malaking Chimera sword kay Ignis. Clone. Isang alon ng nag-aalab na init mula sa Chimera sword ang dumaan sa lahat ng direksyon. Ang mga clone ni Ignis ay nilamon ng kapangyarihan ng Chimera sword sa isang iglap at natalo. Nakita niya ang eksenang ito mula sa malayo at nakangising sinabi, "Interesting. Nung una, akala ko sabi-sabi lang ang kasikatan mo. Hindi ko inaasahan na ang iyong lakas ay hindi dapat maliitin."
Si Philip ay nakatayo sa lugar, habang ang higanteng Chimera sa kanyang likuran ay puno ng apoy, na may hawak na isang malaking naglalagablab na espada ng Chimera na may nakakapasong alon sa kamay nito. Pinandilatan ng higanteng Chimera si Ignis na may malalaking mata, humihinga ng malalim. Nagbuga ito ng mga alon ng apoy mula sa mga butas ng ilong nito. Malamig na tiningnan ni Philip si Ignis at sinabing, hindi ka rin masama. Ngumiti si Ignis at sinabi, Young Patriarch Clark, ipinapayo ko sa iyo na ibigay ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas. Kung hindi, kung umatake ako ng buong lakas, natatakot ako na wala ka ng pagkakataong lumaban. Nang marinig ito, natakot ang lahat. Ano? Hindi pa lumalaban si Ignis ng buong lakas. Nakakakilabot. Gaano siya kalakas? Ang iba pang 4 na miyembro ng 5 Elements ay tumawa rin sa sandaling ito. Alam na alam nila kung ano ang kahihinatnan ng ganap na pag-atake ni Ignis. Ang batang patriarch na si Clark ay tiyak na walang kapangyarihang lumaban. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Philip. Ang kanyang kalaban ay hindi lumaban ng buong lakas, ngunit nakipaglaban na siya sa 80% ng kanyang kapasidad. Ano sa palagay mo, Young Patriarch Clark? Tanong ni Ignis. Ang apoy sa kanyang katawan ay nagbago sa isang kulay pula-gintong kulay sa oras na ito. Ang aura na ito ay tumawid sa buong lugar at kinilabutan ng lahat. Ito ba ang aura ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin? May nagtatakang tanong. Kabanata 2994. Bumalot sa lahat ang nakakatakot na aura ni Ignis. Nagulat ang lahat at napatitig kay Ignis sa nakatulala na katahimikan. Masyadong mapangakit ang aura na ito. Isang kalahating hakbang patungo sa kabilang pampang. Hindi, parang hindi. Ang aura ng kalahating hakbang papunta sa kabilang baybayin ay hindi ganito. May kulang sa dami ng tao, sabi ng isang matandang lalaki na nakakunot ang noo. Nakakatakot. Ang isang malakas na tao na tulad nito ay talagang umiiral sa 5 elemento. Uulitin ba talaga nila ang mga pangyayari ilang dekada na ang nakalipas? Sino ang nakakaalam? Gayunpaman, kung ang mga tao ng 5 elemento ay lalabas sa mundo, naniniwala ako na may pipigil sa kanila. Nagdaldal ang lahat. Kumunat ang noo ni Philip. Ramdam niya ang mabangis na aura ng kabilang partido na lumalakas at nakakatakot. Buong lakas na sana ang pag-atake ng kalaban. Young Patriarch Clark, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Ibibigay mo ba o hindi? Malamig na sabi ni Ignis, ang golden red flame aura sa kanyang katawan na kasing liwanag ng araw. Kumunat ang noo ni Philip at malamig na sinabi, lumaban ka lang kung gusto mo. Boom! Pagkasabi nun, naging maningning na gintong bola ng liwanag si Ignis at sinuntok si Philip. Hindi makuha ni Philip ang paningin ng suntok na ito. Sa oras na nag-react siya ay inabot na siya ng suntok ni Ignis. Itinaas niya ang kanyang kamay para hamarang bilang passive defense. Gayunpaman. Boom! Ang suntok na ito ay nagpalipad kay Philip ng daan-daang metro ang layo. Gamulong siya sa lupa at ibinagsak ang ilang bahay bago siya tumigil. Si Ignis ay nakatayo sa lugar na parang isang gininto ang pulang naglalagablab na lalaki, na nakatitig kay Philip habang dahan-dahan itong tumayo daan-daang metro ang layo. Si Philip ay natatakpan ng mga pinsala. Halos dumaan ang suntok na ito sa kanyang tiyan. Kung hindi dahil sa defensive armor na pasibong na-trigger ng Chimera Mark, baka patay na si Philip. Tumayo siya mula sa lupa. Nabasag ang Chimera armor sa kanyang katawan, ngunit mabilis itong bumubuo ng bagong Chimera armor. Ang higanteng Chimera sa likod ni Philip ay naglagay din ng isang layer ng flame armor. Pagkatapos, isang napakalaking panuntunan ng enerhiya ang pinakawalan mula sa katawan ni Philip. Ngumisi si Ignis at sinabing, interesting. Nag-improve na naman ang lakas mo. Tumingin si Philip kay Ignis ng masama at sumugod. Sa pagkakataong ito, siya ang nagkusa. Nagtaas siya ng kamay. Itinaas ng malaking Chimera giant sa likod niya ang Chimera sword sa kanyang kamay at galit na hinampe si Ignis. Malamig na bumantong hininga si Ignis at kumari pa ng takbo na parang kidlat na mapula-pula. Sa likuran niya, isang red golden fire phoenix ang pumailang-lang sa langit. Ang mga balahibo sa buong katawan nito ay naging matatalim na espada at pinaputukan ang higanteng Chimera. Swish! Swish! Ang buong kalangitan ay napuno ng pagbaril ng mga balahibo ng phoenix. Itinaas ng higanteng Chimera ang Chimera sword at winalis ang nakakatakot na enerhiya ng apoy. Ang napakatinding Chimera sword na ito ay tumama sa Fire Phoenix. Napuno ng sigaw ng Phoenix ang kalangitan. Pinutol ng Chimera sword ang isa sa mga pakpak ng Phoenix. Ang Phoenix ay sumisigaw sa sakit, nahulog mula sa langit, naging isang bola ng apoy, at nawala. Sinugod ni Ignis si Philip, bawat suntok at sipa ay hindi makatiis si Philip. Napaatras lamang si Philip habang lumalaban, naghahanap ng mga pagkakataong makalaya. Kabanata 2995.
Bang! Boom! Ang bawat suntok ni Ignis ay naglalaman ng isang napakalaking at nakakatakot na kapangyarihan na sapat na upang sirain ang mundo. Young Patriarch Clark, kung patuloy kang umiiwas ng ganito, maaga o huli, matatalo ka. Tumalon sa ere si Ignis, umiikot at lumikha ng isang spark na hugis lotus. Ang apoy lotus dazzled maliwanag, at ang pula gininto ang petals sabog sa Philip isa-isa tulad ng confetti. Tumangala si Philip, at isang malakas na pakiramdam ng krisis ang bumalot sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang katawan, pinag-cross ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, at biglang itinuro ang langit. Buzz! Isang malaking pulang sword formation ang bumangon mula sa ilalim ng paa ni Philip. Ang mga pulang espada ng Chimera ay umikot kay Philip, walang tigil na umiikot. Napuno ng huni ang hangin. Dumagundong. Sa isang iglap, ang pagbuo ng Chimera sword ay sumabog sa apoy na lotus. Tulad ng sumasabog na mga paputok, maliwanag na mga ball ang apoy ang nagpapaliwanag sa buong kalangitan. Ito ay isang bagay na naintindihan ni Philip mula sa Green Peak Sword Formation, kung saan pinagsama niya ang Chimera at Fire attribute upang lumikha ng Chimera Sword Formation. Gaya ng iminungkahing pangalan, ang porma sayon ay lubhang kahanga-hanga. Gayunpaman, napigilan ng agwat sa pagitan ng mga kaharian, halos hindi nakayanan ni Philip ang pag-atake ni Ignis. Habang napuno ng apoy ang langit, ang pulang gintong figure ni Ignis ay nahulog mula sa langit na parang mabigat na martilyo at tinapakan si Philip. Itinaas ni Philip ang kamao para salubungin si Ignis. Boom! Natapakan ni Ignis ang kamao ni Philip. Bang! Gamit ang mga paa at kamao ng dalawa bilang sentro, isang nakakatakot na enerhiyang bagyo ang sumabog sa isang shockwave na kumalat sa lahat ng direksyon. Basag! Binasag ni Philip ang lupa kung saan siya nakatayo, at ang kanyang mga paa ay lumubog sa lupa sa ilalim ng impact. Sa itaas ng kanyang ulo, si Ignis ay nagpadyak muli ng malakas. Boom! Muli siyang nagpadyak, at ang kalahati ng katawan ni Philip ay lumubog sa lupa. Ang mga nakamasid sa malayo ay paulit-ulit na nagsisigawan sa sandaling ito. Natalo siya. Ang batang Patriarch Clark ay natalo pa rin sa mga tuntunin ng mga antas. Ang kabilang partido ay dapat na malapit nang makapasok sa kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Ang mga tao ng limang elemento ay misteryoso pa rin tulad ng dati. Natatakot ako na ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas ay mahuhulog sa mga kamay ng limang elemento sa pagkakataong ito. Gayunpaman, dahil ang lahat ay pessimistic kay Philip, isang malupit na aura ang biglang lumabas sa katawan ni Philip. Napakunot ng noo si Ignis nitong aura. Pagkatapos nito, boom! Ang enerhiyang bagyo na bumulaga mula sa katawan ni Philip ay nagpasabog kay Ignis. Tumalon din si Philip mula sa lupa, at ang malaking Chimera Giant sa likod niya ay nilaslas si Ignis gamit ang Chimera Sword. Isang platinum na espada ng pagiging hari ang lumipad sa hangin, at ang limang kulay na pinagmumula ng pagiging hari ay naging pula sa sandaling ito. Ang mga pulang enerhiyang katawan ay nahulog mula sa langit at binomba si Philip. Sa sandaling iyon, patuloy na lumakas ang aura ni Philip, na umabot sa kalagitnaan ng huling bahagi ng ikapitong sona. Sisingilan. Galit na umungol si Philip at sumugod na parang isang walang takot na baliw sa labanan. Kumunat ang noo ni Ignis. Hindi niya inaasahan na hindi ginamit ng kabilang partido ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, walang dapat ikatakot. Nag-cross arms siya at umungol. Ang red golden flame aura sa kanyang katawan ay biglang sumabog na parang isang nuclear explosion. Pagkatapos, mabilis niyang sinugod si Philip sa isang kidlat. Bang! Boom! Isang nakakagimbal na labanan ang naganap. Gamit ang lakas sa kalagitnaan ng huling yugto ng ikapitong sona, tinawid ni Philip ang dalawang maliliit na kaharian at nakipaglaban ng kapantay ni Ignis. Kabanata 2996. Naging mas exciting at tense ang laban. Ito ay isang karanasan sa pagbubukas ng mata para sa mga nanunood. Hindi pa sila nakakita ng ganoong kahangahangang laban. Isa lang itong piging para sa mga mata. Patong-patong, gumuho ang gitnang larangan ng digmaan. Sunod-sunod na nabuo ang malalaking hukay sa lupa, at yumanig ang espasyo na may mga palatandaan ng pagbagsak. Pumutok. Biglang sinuntok ni Ignis si Philip, at isang heart-stop energy pressure ang lumabas mula sa kanyang kamao. Ang enerhiya na ito ay tila naipon sa mahabang panahon at pinakawalan sa sandaling ito. Tulad ng isang pagsabog ng nuclear, ang nakakawasak na sinag ng enerhiya na ito ay humahampas kay Philip. Itinaas din ni Philip ang kamay at sinuntok ang naipon niyang lakas. Buong lakas ang kanyang Chimera fist sa sandaling ito. Kasabay ng dagandong ng Chimera, ang malakas na kapangyarihan ng suntok na iyon ay bumagsak sa malaking sinag ng enerhiya. Boom! Bumangga ang Chimera fist sa suntok ni Ignis, at sumabog ang dalawang maliwanag na energy light wave. Ang dalawang energy light wave ay patuloy na nakikipagkompetensya sa isa't isa.
Parehong umungal ng buong lakas. Hark! Ang dalawang nagngangalit na enerhiyang liwanag na alon ay naging mas masigla at nakakatakot. Biglang sumabog ang nagniningning na gintong liwanag mula sa puso ni Philip. Ang ginintoang glow na ito ay bumuhos sa kanyang kamao, at ang kanyang Chimera Fist ay naging pula mula sa ginto. Ang gintong Chimera ay umungal, sumambulat ng mas nakakasilaw at nakakatakot na enerhiya, at biglang umaban. Boom! Sa isang iglap, ang gintong liwanag mula sa kamao ni Philip ay lumaki at mabilis na binomba ang sinag ng enerhiya ni Ignas, na dinala ito pasulong. Bang! Nabasag ang energy beam sa ilalim ng Golden Chimera Fist ni Philip. Gayunpaman, hindi nabawasan ang kanyang pag-atake. Sa halip ay sinuntok niya ang dibdib ni Ignas. Bang! Sa isang mahinang putok, ang puso ni Limnes ay tinamaan ng isang malakas na suntok. Dumura siya ng isang subo ng dugo at sabog na daan-daang metro ang layo ng suntok na iyon. Nabasag niya ang isang dosenang bahay bago siya nahulog sa mga guho. Natahimik ang buong paligid. Ang lahat ay naghihintay na may halong hininga, nakatingin sa nawasak na larangan ng digmaan. Nabasag ang balat ni Philip, at lumuhad siya sa lupa. Humihingal, tinitigan niya ang mga guho na umuusok at nagliliyab na daan-daang metro ang layo. Huff! Hingal na hingal si Philip. Lahat ng lakas at kapangyarihan ng mga tuntunin sa kanyang katawan ay nilamon ng kakaibang enerhiya sa kanyang dibdib kanina at naipon sa kanyang kamao. Sa sandaling ito, naubos na niya ang lakas at kapangyarihan ng mga patakaran sa kanyang katawan. Hingal na hingal siya. Daan-daang metro ang layo, nakahiga si Ignes sa mga guho, na puno ng dugo. May dugong butas siya sa dibdib. Nakahiga siya, bumubulwak ang dugo mula sa kanyang bibig habang nakatingin sa makapal na madilim na ulap at kulog sa kalangitan. Tuloy-tuloy na bumuhos ang malakas na ulan sa kanya na naghugas ng dugo sa kanyang katawan. Swoosh! 4 na figure ang nagmula sa malayo at dumapo sa paligid ni Ignas. Sinulyapan nila ang mga sugat nito bago ibinaling ang atensyon kay Philip na nakahandusay din sa di kalayuan. Paano siya nasaktan ng husto? Tanong ni Lignim na nakakunot ang noo. Itinaas ni Aqua ang kamay, bumuo ng water ball, at hinaranggan ang butas sa dibdib ni Ignas. She said, "Hindi tayo pwedeng manatili dito. Ibalik mo siya." Kabanata 2977. Swoosh! Sa isang iglap, mabilis na umalis ang 4 kasama ang malubhang na sugatan na si Ignas. Ang daming sumigaw. Talagang tumawid si Philip sa dalawang maliliit na kaharian at malubhang na sugatan si Ignas ng 5 elemento. Sa sandaling ito, nakahiga siya sa gitna ng battleground. Siya ay pagod at hindi makagalaw kahit 1 pulgada. Ito ang masamang epekto ng pakikipaglaban sa mga kaharian sa pamamagitan ng puwersa. Ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas ay nahulog sa lupa sa ulan. Sa isang iglap, kumikilos na ang mga nanunood. Ito ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas. May sumigaw, at sa isang iglap, 12 ng mga figure ang sumugod sa ulan at sinugod si Philip na nakahandusay sa lupa. Ang mga taong ito ay sumugod habang nakikipaglaban sila sa isa't isa. Lumapit ang unang tao na may hawak na matalim na espada at gustong patayin si Philip sa mismong lugar. Ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas ay akin, Young Patriarch Clark, pasensya na. Gayunpaman, nang papatayin na ng matalas na espada ng lalaki si Philip, lumitaw ang isang berdeng liwanag ng espada. Buzz! Ang makapangyarihang sword energy ay tumama mula sa malayo at pinatay ang lalaki sa lugar. Mamamatay ang sinumang nang-aapi sa aking estudyante. Klang! Isang berdeng espada ang nahulog mula sa langit at pilit na sinaksak sa lupa sa isang anggulo, na naging sanhi ng muling pagbitak ng lupa. Ito ang Green Peak Sword. May nakilala itong tansong espada. Ang katawan ng espada ay puno ng mga sinaunang rune at nasilaw sa walang hanggan na piercing energy. Para sa isang oras, 12 ng mga figure ang tumayo, hindi nangangahas na gumawa ng isang hakbang pasulong. Pagkatapos, isang hunched figure ang lumakad ng dahan-dahan mula sa malayo sa ulan at tumayo sa tabi ng Green Peak Sword. Cody Crane. Mr. Crane, nandito ka ba para pigilan kami? May galit na sumigaw at parang galit na galit. Mr. Crane, nirerespeto ka namin bilang nakatatanda at ayaw kitang awayin. Ang gusto lang natin ay ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas. Kung pipilitin mo kaming pigilan, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. 12 ng mga tao ang nakatayo sa ulan at sumigaw sa galit. Tumawa si Cody at sumenyas ng kamay. Ang Green Peak Sword, na nasaksak sa isang anggulo sa lupa, ay tumalon, umikot sa hangin gamit ang Green Sword energy, at nahulog sa mga kamay ni Cody. Lahat, kung sa tingin mo ay mayroon ka kung ano ang kinakailangan, magpatuloy at subukan ito, mahinang sabi ni Cody. Sa sandaling ito, ang kanyang dekadenteng aura ay biglang kumupas, napalitan ng hindi magagapi na layunin ng espada na maaaring Panginoon sa mundo.
Ang layunin ng espada na ito ay parang emperador ng lahat ng mga espada na hindi mapigilan ng mundo ngunit gustong paikop. Habang hawak ni Cody ang espada, tumigil ang ulan. Ang lahat ng tubig ulan ay naging mabangis na enerhiya ng espada, at ang buong radius ng ilang milya ay nababalot ng napakalakas na enerhiya ng espada na ito. Ito ang larangan ng enerhiya ng Green Peak Sword. Tama ka, takbo. Sa isang iglap, 12-dosenang tao ang gustong tumakas. Gayunpaman, ngumiti si Cody at sinabing, lahat, dahil nandito ka, dapat kang manatili. Pagkatapos sabihin iyon, ang makapangyarihang layunin ng espada ay tumakip sa paligid. Ang nakatigil na patak ng ulan ay agad na naging sword intent at bumaril na parang 10,000 espada. Arg! Umalangaw-ngaw ang kahabag-habag na hiyawan. Si Cody Crane ay nagpatuloy sa pagpatay. Kabanata 2978. Sa loob lamang ng ilang minuto, 12-dosenang mga tao na gustong samantalahin ang sitwasyon ay patay. Sa lupa, ang dugo ay may halong ulan, at ang mga bangkay na may mga sugat sa espada ay nagkalat sa lupa. Sa di kalayuan, nanginginig ang mga taong nakakubli sa dilim. Walang umaasa na papatayin si Cody ng napakatapang. Malungkot ang mukha ng lahat habang nakatingin kay Cody na nakatayo sa ulan. Malakas nilang sinabi, Mr. Crane, ginagawa mong kaaway ang lahat ng pangunahing pamilya ng mga disipulo sa pamamagitan ng paggawa nito. Cody Crane, hindi ka ba natatakot na masaktan ang 6 na dakilang pamilya ng mga disipulo sa pamamagitan ng pag-aalsa? Ibigay mo ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas at maaari kang umalis kasama ang Young Patriarch Clark. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagsanib puwersa. Ilang matatanda o patriarka ng mga pamilyang disipulo na hindi pa kumikilos sa sandaling ito at nagpahayag ng kanilang intensyon na magsanib puwersa. Ngumisi si Cody at iwinagayway ang espada sa kanyang kamay. Sabi niya, ako ay matanda na, at ang mga pamilya ng mga disipulo ay walang halaga sa akin. Kung talagang maglakas loob kang lumapit, tingnan natin kung ano ang sasabihin ng Green Peak Sword sa aking kamay. Nagulat ang lahat sa sinabi niya. Ang mga gustong kumilos ay tumingin sa mga katawan sa lupa at nakasimangot, hindi nangangahas na tumawid sa linya. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay tumangging sumuko at malamig na sinabi sa sandaling ito, tatanggapin namin ang hamon. Ngunit, sa sandaling sinabi nila iyon, ang mga tunog ng mabilis na mga yapak ay biglang tumunog. May mga tunog din ng preno na humihinto nang biglang huminto. Napatingin ang lahat sa paligid at nakita ang malaking bilang ng mga fully armed guard na nagmumula sa lahat ng direksyon. Lahat sila ay armado ng baril at seryoso ang mga mukha. Ang mga tangke na may mga machine gun at kanyon ay sumunod na malapit sa kanilang likuran. Kabog, kabog, kabog. Ang mga mabigat na armadong gwardya ay napalibutan ang lugar sa isang iglap. Nang makita ito ng mga miyembro ng pamilya ng mga alagad, napangiwi ang lahat at hindi nang ahas na humakbang pasulong. Sa oras na ito, lumabas si Klaus Motley mula sa likod ng mga gwardya kasama si Aaron Dole. Malamig niyang tiningnan ang lahat at same time na sinabi, kung gusto mong kumilos, magpatuloy, ngunit hindi ko magagarantiya ang mga kahihinatnan. Ang libu-libong ganap na armadong gwardya ay lubos na nakakabigla sa lahat. Ang mga pamilyang disipulo na gustong kumilos, kabilang ang ilang mga leader na nagtago ng kanilang lakas, ay umatras sa sandaling ito. Dragon King Motley, magdudulot ka ng galit ng publiko sa paggawa nito. Malamig na sabi ng isang tao. Tumingin si Klaus na may bahid ng lamig at sinabing, talaga. Sa paggawa nito sa loob ng teritoryo ng Mystic City, hindi ba dapat na mag-alala kayo sa sarili ninyo? Sa sinabi nito, hinailan ng mga gwardya sa likod ni Klaus ang kanilang kaligtasan at itinutok ang kanilang mga baril sa mga taong nagsalita. Nang makita ito, ang mga taong iyon ay sumimangot at humihingal sa galit ngunit hindi na nagsalita pa. Sinulyapan sila ni Klaus bago sinabi kay Cody, Mr. Crane, mangyaring pumunta sa aking pribadong villa. Tumango si Cody at bumalik sila sa private villa ni Klaus. Nawala ng malay si Philip dahil sa kanyang pagod sa labanan. Matagal nang naghihintay si Fennel at ang iba pa sa pribadong villa na ito. Inayos ni Klaus na pumunta sila dito kanina. Nang makita silang bumalik at makita ang mga pinsala ni Philip, sila ay galit na galit. Anong nangyari? Bakit siya sobrang nasaktan? Tanong ni Fennel na puno ng galit ang mga mata. Halos hindi na siya makapaghintay na sumugod at patayin ang mga umatake kay Philip. Kabanata 2979. Inutusan ni Klaus ang kanyang alipin na dalhin si Philip sa loob para gamutin bago niya sabihin sa lahat, Mr. Lay, huminahon ka. Ang kalaban ni Young Patriarch Clark ay isang tao mula sa 5 elements. Ang envoy mula sa fire element ay malubhang nasugatan din. Bumantong hininga si Klaus at idinagdag, ang Young Patriarch ay lumaban sa buong mundo sa pagkakataong ito at malubhang nasugatan ang kalaban. Nagdulot talaga ito ng kaguluhan.
Isang labanan sa buong kaharian. Napatulala ang lahat. Matapos ipaliwanag ni Klaus ang lahat sa kanila, nakahinga sila ng maluwag ngunit napuno din sila ng pag-aalala. Bakit lumitaw ang 5 elemento? Tanong ni Fennel na nakakunot ang noo. Medyo alam niya ang tungkol sa 5 elements. Itinuring sila bilang isang grupo ng mga ambisyosong tao ilang dekada na ang nakalilipas. Matapos magsanib puwersa ang ilang malalaking tao, dinala sila sa Stargate upang bantayan ang Mirror Seal. Sa loob ng ilang dekada, nawala ang 5 elemento sa sekular at disipulong mundo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muli silang lumitaw. Kumunat ang noo ni Klaus at sinabing, ayon sa natanggap kong balita, dapat ay si Wenzorwell ang nakipag-ugnayan sa kanila. Wenzorwell. Nang marinig ang pangalang ito, napangiwi si Fennel habang may bakas ng lamig sa kanyang mga mata. Sabi niya, very good. Hindi lamang niya kami sinubukang atakihin ng ilang beses, ngunit nakipag-ugnayan pa siya sa 5 elemento sa pagkakataong ito. Tumalikod si Fennel at aalis na sana. Mabilis na tanong ni Klaus, Mr. Lay, saan ka pupunta? Malamig na sinabi ni Fennel, gusto kong bigyan niya ako ng paliwanag. Sabi ni Klaus, Mr. Lay, hindi ganoon kadaling pilitin ang pagpasok sa tirahan ni Windsor. Gayunpaman, hindi pinansin ni Fennel at umalis sa ulan. Makalipas ang kalahating araw, bumalik si Fennel. Siya ay napuno ng dugo, at ang kanyang mamamatay tao na aura ay nagngangalit. Nang makita ang pagbabalik ni Fennel, si Klaus at ang iba ay nagmadaling sumulong at nagtanong, ano ang nangyari? Hindi kumibo si Fennel ngunit nahulog sa sahig ng sala. Bilis, sabihin kay Dr. Huff na pumunta dito. Bulalas ni Klaus. Makalipas ang halos 1 kapat ng oras, isang katulong ang sumugod sa bilya at sumigaw, Dragon King Motley, nabalitaan ko lang na ang asyenda ng Dragon King Well ay winasak ng isang misteryosong lalaki at karamihan sa kanyang mga tauhan ay napatay. Ang Dragon King Well ay malubhang nasugatan, at ang kanyang manor ay naka-lockdown. Nang marinig ang ulat ng kanyang nasasakupan, napabuntong hininga si Klaus. Ginawa ba ito ni Fennel? Nakakakilabot. Mag-isa niyang sinira ang kalahati ng manor ng Windsor at malubhang nasugatan din siya. Ang Windsor ay nagkaroon ng lakas sa unang bahagi ng ika-7 sona. Ang Horus ay nasa kalagitnaan lamang ng huling yugto ng ika-6 na sona. Bumuti rin ba ang kanyang lakas? Naiintindihan ko. Ipaalam sa lahat na ang Mystic City ay magiging naka-lockdown mula ngayon, malamig na sabi ni Klaus na may kinang sa kanyang mga mata. Makalipas ang 2 araw, nagising si Philip. Nang malaman niyang winasak ni Fennel ang kalahati ng manor ng Windsor at malubhang nasugatan si Windsor sa ngalan niya, tumayo siya at umalis sa villa. Tanong ni Klaus, Young Patriarch Clark, kagagaling mo lang sa iyong mga sugat. Saan ka pupunta? Sinabi ni Philip, ang sinumang makapinsala sa aking kaibigan ay magbabayad para dito. Pagkatapos, umalis si Philip. Kumunat ang noo ni Klaus at agad na napagtanto kung saan pupunta si Philip. Oo naman, sa loob ng kalahating araw, bumalik si Philip sa isang piraso. Pagkatapos, ang kanyang subordinate ay sumugod at nagulat, Dragon King Motley, ang manor ng Dragon King Well ay ganap na nawasak. Siya ay malubhang nasugatan at kinuha ng isang misteryosong tao. Nagulat si Klaus. Mula ngayon, ang Dragon King Well ng Mystic City ay hindi na dapat katakutin. Kabanata 3000. Ang balita na sinaktan ng Dragon King Well ang batang patriarch ng pamilya Clark at nawasak ang kanyang asyenda, at pagkatapos ay nakuha ng isang misteryosong tao, mabilis na kumalat sa buong Mystic City. Nataranta ang lahat sa lungsod dahil maraming pamilya ang nasaktan din sa Young Patriarch Clark. Ngayon, ang kagalingan ng ikatlong Dragon King ng Mystic City ay hindi alam na sapat na upang hadlangan ang lahat. Nag-iisip ang lahat kung ano ang susunod na hakbang na gagawin ng Young Patriarch Clark. Sa pribadong villa ni Klaus, si Philip at ang iba ay nag-uusap. Young Patriarch Clark, ang pagkawasak mo sa manor ng Windsor ay kumalat sa buong lungsod. Ang lahat ng mga patriarch ng mga pamilyang hindi umalis ay nagpapanik na ngayon. Umupo si Klaus sa gilid at sinabing, napakaganda ng halimbawang ipinakita mo. Bahagyang tumango si Philip at sinabing, gusto kong magpasalamat sa iyong mabuting pakikitungo sa mga araw na ito. Ipaubaya ko sa iyong mabuting mga kamay ang iba pang mga bagay sa Mystic City. Tumango si Klaus at sinabing, makatiyak ka, Young Patriarch Clark. Aalagaan kong mabuti ang kalalabasan sa Mystic City. Sa oras na ito, mabilis na pumasok ang isang kasambahay at nagsabi, Panginoong Hari ng Dragon, Batang Patriarch Clark, gising na si Miss Nolan. Tumayo si Philip at sumugod sa kwarto ni Layla. Tinulak niya ang pinto. Mahinang nakasandaw si Layla sa ulo ng kama. Nang makita si Philip na pumapasok, agad niyang ibinaling ang kanyang ulo, malamig na bumantong hininga, at sinabing, anong ginagawa mo rito?
Bumagal si Philip, napakamot ng ulo, at nakangiting sinabi, narinig kong nagising ka at pumunta para makita ka. Kinagat ni Layla ang kanyang mga labi, inilayo ang kanyang mukha, at mayabang na sinabi, nakita mo na ako. Pwede ka nang umalis. Humalaklak si Philip, nagsali ng isang tasa ng tsaa, naglakad papunta sa kama ni Layla, at iniabot ang tasa sa kanya. Aniya, kagigising mo lang ay mahina na ang katawan mo. Uminom ng mas maraming likido. Nakakunot ang noo ni Layla habang nakatingin sa tasa ng tsaa sa kamay ni Philip. Tinanong niya, ang mga lalaki ba ay marunong lang magpainom ng babae? Nagulat si Philip at napangiti sa kahihiyan, hindi alam kung ano ang sasabihin. Ito ay $1,000,000 na tanong. Masama bang uminom ng mas maraming tubig? Nang makita ang kanyang kahihiyan, tumawa si Layla at sinabing, sige, titigil na ako sa pang-aasar sa iyo. Gaano katagal ako nakoma? Ano ang nangyari kina Samuel at Hugh Woods? Umupo si Philip at sinabi, 6 na araw ka nang nakoma. Umalis na sina Samuel at Hugh sa Mystic City. Hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Layla at sinabing, parang nauna na silang bumalik. No way! Kailangan kong bumalik agad sa Heavenly Court. Pagkasabi nun ay tatayo na sana si Layla pero nanghihina pa rin siya. Bago pa siya makatayo, nauutol siya at muntik na siyang mahulog. Mabilis na humakbang si Philip para alalayan si Layla. Sa sandaling ito, ang kapaligiran ay medyo hindi maliwanag. Kinabahan si Layla, at tumibok ang kanyang puso nang mahulog siya sa mga bisig ni Philip. Nang bumalik siya sa katinoan, itinulak niya si Philip. Namumula na parang kamatis, anong ginagawa mo? Natigilan si Philip at sinabing, hindi pa gumagaling ang injury mo, kaya kailangan mong magpahinga ng ilang araw. Kapag magaling ka na, magpapadala ako ng makakasama mo pabalik. Napaisip si Layla at tuluyang tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, biglang nagtanong si Philip, nga pala, tungkol sa bagay na sinabi mo sa akin kanina. Ano ito? Maingat na tanong ni Layla at idinagdag, huwag mo nang isipin iyon. Tapos na ang event sa Mystic City, at wala pa kaming napagkasundoan. Magkahiwalay na tayo ngayon at wala nang kinalaman sa isa't isa, naiintindihan mo ba? Walang pakialam na tumango si Philip at sinabing, oo naman. Pagkasabi nun ay lumabas na ng kwarto si Philip. Pagkaalis ni Philip, si Layla ay tinapakan ang kanyang mga paa sa galit at nagmura, yung bloke ng kahoy. Bakit hindi niya maintindihan? Sa gilid na ito, bumalik si Philip sa sala. Nagtanong ang lahat tungkol sa kalagayan ni Layla at sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.